Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1281 hanggang 1290. Kabanata 1281, Mahiwagang Mapagmalaking Dragon. Ito ay, pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata at tumingin sa ibaba sa butas. Kadiliman na parang galame, Blue Rain Camp. Kinuha ni Everton Davenport ang isang remote control mula sa kanyang dibdib, at marahang kinakalikot ito. Habang naririnig ang ingay na squeak-squeak, isang elevator ang lumitaw sa bunganga ng butas. Medyo simple lang ang elevator, parang isang holang bakal na may mga kadena para sa pagbubuhat. Pakiusap, ang Everton Davenport ay lubos na magalang. Kahit na sa pangalan lamang, ang binata sa harap niya ay kanyang nasasakupan at manugang, napakalinaw sa kanyang puso na ang gayong talento ay tunay na bihira. Hindi tumayo si Julius Reed nang nakayuko at dumiretso na lang papunta rito. Nang nakatayo na rin ang Everton Davenport dito, dahan-daang bumaba ang elevator. 1 metro, 2 metro, sinimulang kalkulahin ni Julius Reed ang lalim ng kanyang isipan. Nang bumaba na ang elevator ng 7 o 8 metro, lumitaw ang liwanag sa kanilang harapan. Sa pagbaba ng 10 metro, huminto ang elevator. At lumapag sa isang mataas na plataporma. Lumabas si Everton Davenport mula sa loob, nakatayo sa reviewing stand. Bago sila, isang drill ground noon. Isang lugar na humigit kumulang 3 kilometro ang haba at 2 kilometro ang lapad. Ang mga dingding ay napakakinis, binalutan ng mataas na lakas na semento. Sa paligid, may mga lamparang nakasabit sa ibabaw ng mga kalan. Ang mga lalagyan ng armas ay inilagay sa tabi ng mga dingding. Sa mga ito, mga sable, sibat, espada, halberd, lahat ng uri ng armas, lahat ng maaaring hilingin ng isa. Ang lupa ng drill ground ay binalutan ng mga tile na sumisimbolo sa mga gininto ang dragon ng North Sea. Ang pagtingin sa ibaba mula sa itaas ay talagang kahanga-hanga. 9 na drill ground, kasama ang 9 na gininto ang dragon. Parang buhay. Ha! Sa ibaba, isang grupo ng matipunong lalaki, walang saplot sa dibdib, ang patuloy na nagsasanay at nagwawagayway ng malalapad na espada. Mukhang nasa 10,000 ang bilang nila. Napakalakas ng momentum. Tumanggo si Julius Reed, ang mga sundalong iyon ay may malalakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Sa unang tingin pa lang, puno na sila ng sigla. Ang patuloy na pagsasanay ng ilang mga parisukat ay nagdulot ng isang maselang pagpatay sa lugar ng pagsasanay. Kabalyeriya ng tigre. Puno ng mayabang na ekspresyon ang mukha ni Everton Davenport. Alam mo ba kung bakit sila tinatawag na Tiger Cavalry? Pakipaliwanag po sana ako. Nakakuyom ang mga kamay ni Julius Reed sa kanyang likuran, pinagmamasdan ang mga pamamaraan ng pagsasanay ng mga sundalong nasa harap niya. Medyo pamilyar ang hitsura nila. Ang 10,000 Mountain Alliance ay mayroong Wolf Cavalry, ang aking Tiger Cavalry ng the North Sea ay mga espesyal na puwersa na idinisenyo upang kontrahin ang Wolf Cavalry. Itinuro ni Everton Davenport, ang North Sea ay mayroong hindi mabilang na piling sundalo, at mayroon ding mga batang kinuha mula sa iba't ibang bansa mula pa noong sila ay bata pa, sa pamamagitan ng walang humpay na pagpili, labanan. Para sa wakas ay mapili ang mga lalaking ito. Nakikita ko, talagang piling tropa sila. Walang paninindigan si Julius Reed. Ang tinatawag na Tiger Cavalry sa ibaba ay talagang malakas. Bihirang magkapareha sa mundo. Kumpara lang sa Wolf Cavalry, parang kulang sila sa Mount Everest. Kapitan. Para sa manugang ng Northern Sea, hari ng Timog, sa lamangkero ng estado, ang gwardya na namamahala sa maharlikang presensya, ministro ng kanan at General Whittaker Jorvik Reed, ipakita ang husay ng ating Tiger Cavalry. Tumahol ang Everton Davenport, at halos 10,000 tao sa ibaba ang natigil sa kanilang mga galaw. Numero 001, humakbang kapasulong. Isang kapitan ng Northern Sea na nakabaluti ang nagpatong ng kanang kamay sa kanyang espada at sumigaw. 001, nag-uulat sa iyo.
Isang mandirigma mula sa pinakadulong hanay ang humakbang paarap, nakatayo ng tuwid. Hinihiling ko ang iyong pagpapakamatay sa ngalan ng North Sea. Sumigaw ang commander ng walang ekspresyon. Mabuhay ang hilagang dagat. Susmariosep, binunot ng sundalo ang kanyang talam at isinaksak ang espada sa sarili niyang lalamunan. Kumabog. Agad na bumagsak ang katawan. Agad na sumugod ang mga nakapalibot na sundalo, binuhat ang bangkay at dinala ito palayo. Kumusta? Hindi lang ginagaya ng Wolf Cavalry ko ang mga paraan ng pagsasanay ng Wolf Cavalry, kundi mula pa noong bata pa ako, itinatanam ko na sa kanila ang isang tiyak na pag-iisip, isang pag-iisip ng katapatan. Tumanggo si Everton Davenport sa kasiyahan at sinabing, isang gantimpala. Salamat po, kamahalan. Halos 10,000 tao ang lumuhad. Ano ang gantimpala? Tanong ni Julius Reed na may pagtataka, bakit parang tuwang-tuwa sila? Pagbibigay sa kanila ng oras ng pahinga. Dahan-daang bumaba si Everton Davenport mula sa reviewing stand, tuwang-tuwa sa kanyang sarili. Ang mga lalaking ito ay nagsasanay ng 16 na oras sa isang araw, at kung sila ay gagantimpalaan, maaari silang magpahinga ng isang araw. Sa araw na ito, maaari silang magpahinga ng maayos. Sunod-sunod na naglakad ang dalawa sa Blue Rain Camp. Nang marating nila ang isang training sign, huminto si Julius Reed. Ito ay, kaninong may gawa? Itinuro niya ang mga payong nakasulat doon, na nagtatanong. Pamilyar ang mga salitang ito. Sa mga nakaraang taon sa loob ng kampo ng Wolf Cavalry, si Julius Reed mismo ang sumulat ng mga salitang ito, na naipasa sa loob ng 1,000 taon. Hanggang ngayon, ang unang gawain ng bawat bagong sundalong sumasali sa Wolf Cavalry pagkasali ay ang kabisaduhin ang CP na ito. Ang sistema ng pagsasanay, at maging ang mga nakasulat sa karatula ng pagsasanay, ay pawang magkakapareho. Medyo nakababahala ito. Personal itong isinulat ni Brother Dragon, ang aming punong instructor ng The North Sea, nakangiting sabi ni Everton Davenport habang nakatingin sa karatula ng pagsasanay, ang aming Wolf Cavalry ay nagsasanay ng eksaktong kapareho ng Wolf Cavalry. At lahat ng hindi pagkakapare-pareho ay napabuti na. Natatakot ako na hindi kailanman may isip ng 10,000 Mountain Alliance na magkakaroon ng mga tao mula sa The North Sea sa loob ng hanay ng Wolf Cavalry. Pagkasabi nito, puno ng pagmamalaki ang mukha ni Everton Davenport. Kapatid na Dragon. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Julius Reed habang nagsasalita, iniisip ko kung anong posisyon ang hawak ng Brother Dragon na ito sa loob ng 10,000 Mountain Alliance. Dahil naunawaan niya ang mga pamamaraan ng pagsasanay ng Wolf Cavalry, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Nagkasama sina Brother Dragon at Town North King, pinangunahan ang piling cavalry upang tulungan si Andrew sa kanyang agawan ng kapangyarihan. Kung gusto mo siyang makita, kailangan mo pang maghintay ng kaunti pa. Pero huwag kang mag-alala, pareho kayong mahahalagang opisyal ng The North Sea at tiyak na magkikita rin kayo sa kalaunan. Baka sa mga mata ni Everton Davenport ang kislap ng pananabik. Ang 10,000 alyansa sa bundok, isang organisasyon ng hindi mabilang na mga panlilinlang, kaya ko ba talagang ibagsak ito ng ako lang? Kung gayon nga, ang pangalang Everton Davenport ay maaalala sa kasaysayan. Napakasama ng tiyempo. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, kung bibigyan ng pagkakataon, kailangan ko talagang makita mismo. Isa na namang traidor. Nagmula sa Wolf Cavalry, mula mismo sa koponan na personal niyang sinanay. Gayunpaman, si Julius Reed, noong panahon niya kasama si Cold Nelson sa pag-intercept sa Ghost Valley, ay sinuri ang roster ng Wolf Cavalry. Ang mga pangunahing pinuno ay nabilang lahat at ipinwesto sa kampo ng Wolf Cavalry. Nangangahulugan iyon na posible na ang traidor ay isang instructor o isang taong may contact sa Wolf Cavalry. Sa pinakamababa, sa loob ng 10,000 Mountain Alliance, mayroong isang taong lubos na pinagkakatiwalaan niya. Ang Wolf Cavalry ay hindi pa ganap na sinanay, ngunit nais kong isama ang mga regular na sundalo at ilan sa aking mga kaibigan upang harapin ang mga hindi mapakali na ito. Tumingin si Julius Reed kay Everton Davenport at nagmungkahi, bakit hindi magsimula sa mundo ng pakikipaglaban? Ibig mong sabihin, naghintay si Everton Davenport sa kanyang pagpapatuloy. Bakit nagkaroon ng impluwensya ang 10,000 Mountain Alliance noong araw? Ito ay dahil lamang sa sila ang may hawak ng kapangyarihang humatol.
Kung sakaling magkaroon ng mga alitan sa pagitan ng mga sekta, dapat itong iulat sa 10,000 Mountain Alliance para sa pamamagitan. Naglalakad si Julius Reed habang casual na nagsasalita, ang mga kamay ay nakapulupot sa likuran niya. Medyo ikinagulat ni Everton Davenport ang kumpiyansang ito, tunay nga. Ang 10,000 Mountain Alliance ang Panginoon ng buong kaharian. Ang mga susuway dito ay mabubure. Tila nagsusumikap din ang North Sea na makamit ang kapangyarihang ito. Nagtanong si Julius Reed, hindi ba? Oo, hindi ito itinanggi ng Everton Davenport. Nabalitaan kong ang Wilson Pavilion at Deep Cold ay kasalukuyang nasa isang matinding labanan. Ang dalawang organisasyong ito ay kabilang sa mga nangungunang paksayon sa mundo ng martial arts. Bakit hindi tayo mamagitin? Ngumiti si Julius Reed sa Everton Davenport na may nakakakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Pero ang martial ay may maayos na pribadong relasyon sa The North Sea, kung may sarili ring mga alalahanin ang Everton Davenport. Kung ang kamahalan ay naghahangad na maging Panginoon ng mundo, may isang bagay na dapat mong maunawaan. Walang ekspresyong sinabi ni Julius Reed, ang soberano ay isang soberano, ang nasasakupan ay isang nasasakupan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1282 Isla ng Migrasyon. Isla ng Migrasyon. Malakas ang simoy ng dagat, at galit na humahampas ang mga alon. Ito ay isang isla sa ibang bansa. Napapaligiran ng ilang maliliit na isla, tulad ng mga satellite na umiikot sa gitnang pangunahing isla. Maraming mga gusali sa pangunahing isla. Sa mga ito, ang pinakanakakapukaw ng pansin ay isang 7 palapag na gusaling estilong kanluranin. 7 kwento. Sa mga lungsod, ito ay hindi gaanong mahalaga. Ang mga skyscraper ay kadalasang umaabot sa daan-daang palapag, na para bang kaya nilang pumitas ng mga bituin mula sa langit. Ang 7 palapag na gusaling estilong kanluranin, na mga 20 metro lamang ang taas, ay tila hindi karapat-dapat pangalanan. Pero sa Migration Island, ito na ang pinakamataas na gusali. Bukod sa gusaling ito na estilong kanluranin, ang iba pang mga gusali sa isla ay pare-parehong may iisang palapag. Ang buong lugar ng kahandaan ng militar ay sistematikong nakaayos sa isla. Ang Migration Island ay may makabagong teknolohiya at kumpleto sa kagamitan. Mayroon itong paliparan, pantalan, depo ng kagamitan, pati na rin radar at isang flota. Bilang sentrong militar ng Wilson Pavilion, ang Migration Island ay may pambihirang kahalagahan. Sa maliliit na islang nakapalibot sa pangunahing isla, itinayo ang mga bunker at mga kanyong antay-sasakyang panghimpapawid. Sa pinakadulong bahagi, mayroong hindi mabilang na mga torpedo. Sa sandaling ito, isang barkong pandigma ang dahan-daang papalapit sa isla ng migrasyon. Ang bandila ng Wilson Pavilion ay iwinagayway sa barkong pandigma, at ang katawan nito ay minarkahan din ng sagisag. Guro Leopold, kung mabaygo ang proyekto natin ngayon, hindi na tayo makakabangon pa. Sa ibabaw ng kubyerta, may 3 lalaking nakatayo. Ang tagapagsalita ay nakasuot ng navy blue na uniforme na may asol at puting guhit at 5 lilang bituin sa kanyang balikat. Gayunpaman, kung magtatagumpay ka, ikaw si Commander Fairchild, ang papalit kay Amadeus Fairbanks at magiging bagong Pavilion Master ng Wilson Pavilion. Ang lalaking nakasuot ng asol na kamiseta ay nakasandal sa rehas, ang kanyang katawan ay nababalot ng balabal. Malakas ang hangin mula sa dagat, nililipad ang itim na buhok ng lalaki, at ang kanyang balabal ay lumipad sa likuran niya. Si Commander Fairchild, dahil lubos na pinahahalagahan ni Pavilion Master Fairbanks, ay ginampanan ko ang tungkulin bilang commander ng hukbong dagat ng Wilson Pavilion, at naging isa sa 3 5-star general sa Pavilion. Hinimas ni Leopold Fairchild ang kanyang mga kamay gamit ang puting guwantes. Medyo emosyonal, ngayon, dapat kong pabagsakin ang Pavilion Master, at medyo nakokonsensya ako tungkol dito. Sinabi niya ito ngunit puno ng pananabik ang mukha niya. Matigas na iginiit ni Pavilion Master Fairbanks, alang-alang sa isang santo na may pagkawala ng memorya, na humantong sa isang madugong labanan kay Deep Cold sa loob ng halos 1 taon. Ang pagkadismaya ay kitang-kita sa tono ng lalaking nakaasol. Ngayong taon, hindi mabilang na mga kapatid mula sa ating Wilson Pavilion ang namatay o nasugatan, na nakikipaglaban sa mga frontline araw-araw. Kahit ako ay hindi nagkaroon ng kahit isang araw na pahinga.
Sulit ba ito? Inilingon niya si Leopold Fairchild, hindi ba't ganoon din sa iyo, ikapitong guro? Simula pa noong nagsimula ang digmaan, ikaw na ang nangunguna sa hukbong dagat at nagsusuplay sa mga pangunahing linya, at nakikilahok pa nga sa matinding labanan laban sa deep cold sa dagat. Kumpara noong isang taon, pamayat ka na. Kalimutan mo na yan. Bumantong hininga si Leopold Fairchild, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, habang nakatingin sa walang katapusang dagat, kapag naihila na ang pana, wala nang pagbabalik. Ako, si Leopold Fairchild, ay naniniwala na mas makakagawa ako ng mas mahusay kaysa kay Amadeus Fairbanks kung uupo ako sa posisyong iyon. Mabuti na lang at hindi ka baliw. Pumikit ang lalaking nakaasol, ninanamnam ang simoy ng dagat na dumadampi sa kanyang mukha. Sa Migration Island, 70% na ng mga matatanda ang sumang-ayon na makipagtulungan. Tiyak na magtatagumpay ang bagay na ito. Binabati ko kayong dalawa. Ang Marshal, na tahimik lang hanggang ngayon, ang unang nagsalita. Ikinurot niya ang mekanikal niyang braso sa rehas, at inilabas ang binocular para tingnan ang Migration Island, na unti-unting nagiging malinaw. Dito pala matatagpuan ang punong himpilan ng Wilson Pavilion. Isang taon ko na itong hinahabol, gamit ang lahat ng paraan, pero hindi ko pa rin mahanap ang punong himpilan ninyo. Hindi ko alam na nakatago pala ito rito. Mula pa sa simula ng digmaan laban sa Deep Cold, inayos na ng Marshal na hanapin ng kanyang mga nasasakupan ang punong himpilan ng Wilson Pavilion, dahil nais nilang direktang magsagawa ng pagpugot ng ulo. Gayunpaman, bihirang sumuko ang mga tao ng Wilson Pavilion. Kahit paminsan-minsan ay nakakahuli sila ng mga bilanggo, wala silang nakuhang anumang mahalagang impormasyon. Lumipas ang isang taon, at sa kabila ng paggamit ng lahat ng posibleng paraan, hindi pa rin niya matunten ang posisyon ng kanyang dating kalaban. Hanggang ngayon, sa pamamagitan ng malalaking gantimpala at ilang pangako, binaliwala niya ang lalaki. Ang pinuno ng bulwagan ng labanan ng Wilson Pavilion, si Trace Carmichael. Si Trace Carmichael, dahil sa patuloy na pangangampanya sa ibang bansa na nagdudulot ng mga pagkalugi at sugat sa kanyang mga tauhan, ay nagsimulang magkimkim ng sama ng loob. Bukod dito, dahil madalas siyang pag-alitan ni Amadeus Fairbanks dahil sa hindi pag-abot ng mga nasa unahan ng labanan, unti-unting nagkimkim ng isip si Trace Carmichael ng pagtataksil. Walang itinanggi ang Wilson Pavilion, umatake ng may kabaliwan, bagamat nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa Deep Cold. Ngunit nakapatay din ito ng 1,000 kaaway at nagtiis ng 800 pagkalugi. Maraming matatanda ang puno ng mga hinaing at iminungkahi na pansamantalang itigil ang digmaan kada 2 araw. Ang digmaang ito ay ganap na isang walang pasasalamat na pagsisikap. Nawalan ng sangkatlo ng kanilang mga ari-arian ang Wilson Pavilion, ngunit wala silang nakuhang kahit ano. Maliban sa libu-libong bangkay mula sa Deep Cold. Ang gayong walang kabuluhang pagkonsumo ay humantong sa panloob na alitan at pagkakawatak-watek. Kakausap lang ng Marshal kay Leopold Fairchild, na may mataas na posisyon sa Wilson Pavilion, sa pamamagitan ni Trace Carmichael. Ang admiral na ito ay lubhang ambisyoso, bagamat siya ang Deputy Pavilion Master, matagal na niyang hinahangad ang posisyon ng Pavilion Master. Matapos lapitan ni Trace Carmichael at ng Marshal, ang ambisyon ni Leopold Fairchild ay nagsimulang mabilis na lumaki. Sa pagkakataong ito, naghahatid siya ng mga materyales pabalik sa isla at nakakita ng pagkakataon na maging Pavilion Master. Nang dumating ang Marshal malapit sa Migration Island sakay ng barkong pandigma ng Wilson Pavilion na Invincible, sa wakas ay nakita niya ang lokasyon ng punong himpilan ng kanyang sinumpaang kaaway. Nakatagong ang punong himpilan, na isang pangunahing kinakailangan. Gayun din, umaasa ako na pagkatapos bumaba si Amadeus Fairbanks, ibabahagi ng Marshal ang lokasyon ng punong himpilan ng Deep Cold, upang ipakita ang katapatan. Nagsalita si Leopold Fairchild nang walang ekspresyon ang mukha. Bastos lang ito. Magalang na ngumiti ang Marshal. Sa oras na iyon, aanyayahan ko kayong lahat na bumisita sa kastilyo ng Northern Border, pero siguraduhing magpainit kayo, medyo malamig doon. Talaga, pinitik ni Marcelo Carmichael ang kanyang buhok at lumingon para magsalita. Kapag si Commander Fairchild ay naging Pavilion Master, si Wilson Pavilion at ang iyong Deep Cold ay patuloy na magtatatag ng magagandang ugnayan, magsisikap na lumikha ng isang bagong kaayusan sa mundo ng martial arts.
Para sa ating tagumpay, kumaway ang marshal, at agad na may nag-abot ng pulang alak at mga baso. Sana maging maayos ang lahat. Kinuha ni Leopold Fairchild ang isang baso na may lamang ikalima ng pulang alak, mga basong may kalansing kasama ang marshal at si Marcelo Carmichael, magaan ang paglalayag. Kuwait, kumusta ang frontline? Isla ng Migrasyon, isang 7 palapag na gusaling istilong kanluranin. Itinulak ni Amadeus Fairbanks, na nakasuot ng purong puti, ang pintong salamin ng gusaling istilong kanluranin. Mabilis siyang naglakad pababa sa lobby ng unang palapag. Marangya at marangya ang lobby. Puno na ng mga tao ang itim at oval na mesa sa gitna. Ayon sa mga patakaran, oras na ng konseho. Paulit-ulit na inatake ng aking mga puwersa ang katimugang hangganan ng Deep Cold, ngunit hindi pa rin kami nakakalusot. Kumunot ang noo ng isang elder, pavilion master, malapit na mag-isang taon ang malaking digmaan, maraming sundalo ang nawalan ng ating Wilson Pavilion, hindi na sulit iyon. Ang commander ng katimugang hangganan, si Black Wolf of Deep Cold, ay napatay na sa Gonzales City. Gayunpaman, hindi ka pa rin makakalusot sa katimugang hangganan. Bigyan mo ako ng paliwanag. Sampal. Ibinagsak ni Amadeus Fairbanks ang mesa, habang namumutla ang mukha. Ako, isa sa mga pinuno ng mundo ng pakikipaglaban, ay hindi ko kayang sakupin ang hangganan sa timog. Kung makakasalubong natin ang matibay na depensa ng hilagang hangganan ng Deep Cold, hindi ba kayo otres nang hindi lumalaban? Ito, yumuko ang mga matatanda, bawat isa ay may nag-aalalang ekspresyon. Isang linggo. Kung sa loob ng isang linggo, hindi mo pa rin malagpasan ang hangganan sa timog, simula sa Panginoon, lahat ay papalitan. Kung sino ang makakagawa nito, siya ang papalit. Galit na galit si Amadeus Fairbanks. Ang emosyong ito ay nagdulot ng lubos na pagkailang sa lahat ng naruroon. Pavilion Master, wala kaming hinaing kay Deep Cold, bakit kailangan pa naming gumastos ng ganito kalaking halaga para labanan ang isa pang pinuno hanggang kamatayan? Itinaas ng isang elder ang kanyang ulo, walang magawang nagtanong, ano ang punto? Minsan akong pinaburan ng banal na guro, at nang ahas si Deep Cold na salakayin ang banal na guro, kailangan ko silang lipulin. Galit na wika ni Amadeus Fairbanks. Si Pavilion Master, ang kataas-taasang commander ng hukbong dagat, si Commander Fairchild, ay kasalukuyang nasa layong 30 milyang nautical mula sa Migration Island. Isang mahalagang miyembro ng kawani ng departamento, may hawak na file, ang mabilis na naglakad papunta kay Amadeus Fairbanks. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1283 ang katahimikan bago ang bagyo. Hindi ba't si Commander Fairchild ay naghahatid ng mga supply militar sa katimugang rehiyon? Itinaas ni Amadeus Fairbanks ang kanyang ulo, nakasandaw sa kanyang upuan, ang kanyang gitnang daliri ay dahan-daang tinatapik ang mesa, bakit bigla kang bumalik? Maestro ng Pavilion. Kagabi, napagpasyahan ng konseho ng digmaan pagkatapos ng deliberasyon na dapat munang tiyakin ni Commander Fairchild ang supply ng mga materyales sa isla. Kaya naman, nang magbukang liwayway, ibinigay ang mga utos, at nagsimulang bumalik ang Invincible. Isang lalaking nakasuot ng abuhing damit ang tumayo, may hawak na dokumento, at lumapit kay Amadeus Fairbanks, natatakot kaming maistorbo ang iyong pahinga, Pavilion Master. Pagkatapos ng konsultasyon sa konseho ng digmaan, napagpasyahan naming magulat sa iyo sa araw na iyon. Isang konsultasyon sa gabi, hindi ba't pagpaplano iyon ng isang pag-aalsa? Kinuha ni Amadeus Fairbanks ang katitikan ng pulong at ngumiti habang nagtatanong. Sa tanong na ito, lubhang nagbago ang mga mukha ng maraming tao. Pero mabilis nila itong tinakpan. Mga matatandang manlalaro sa laro, mahusay sa pagpapanatili ng kanilang kahinahunan, hindi ito mahirap gawin. Siguro nagbibiro lang ang Pavilion Master. Agad na namutla ang mukha ng lalaking naghatid ng dokumento, basang-basa ng pawis ang kanyang mga palad. Dahil siya ang pinakamalapit kay Amadeus Fairbanks, siya ang nakaramdam ng pinakamalaking pressure at siya ang pinaka-nababalisa. At sa paligid ng pabilog na mesa, lahat ay nag-iisip kung ano ang gagawin kung sakaling mabunyag ang mga bagay-bagay. Kamatayan ang kapalaran ng mga traidor. Kung tungkol naman sa paraan ng kamatayan, masyadong nakakatakot ito para maisip nila. Nagbibiro lang ako.
Hawak ni Amadeus Fairbanks ang dokumento, maingat itong sinusuri. Habang tinitingnan niya ang mga talaan ng pulong, sinabi niya, "Nagtatrabaho kayo buong gabi, salamat sa inyong pagsusumikap." Nang marinig ang kanyang mga salita, nakaramdam ng malaking ginhawa ang mga taong naruroon. Siyempre naman, nakatuon kami sa aming mga tungkulin, natatakot lamang na mabaygo ang mga inaasahan ng Pavilion Master. Mabilis at napakarami ang mga pagbabago sa larangan ng digmaan. Ang konseho ng digmaan ay dapat maging mapagbantay araw at gabi, huwag maglakas loob na ipagpaliban ang pagsisikap sa digmaan. Mabilis na nagsalita ang ilan sa mga elder ng konseho ng digmaan upang ipakita ang kanilang katapatan. Makikita sa maraming mukha ang isang nakahingang maluwag. Kabaligtaran ng dati nilang tensyon. Isang takot na walang kapalit. Tiningnan ko na ang mga talaan ng pulong, at ang iyong mga alalahanin ay lubos na makatuwiran. Gayunpaman, dahil bumalik na si Leopold Fairchild sa Migration Island, bakit hindi mo siya imbitahan? Isinara ni Amadeus Fairbanks ang dokumento, at nagsalita sa mga tao. Ang labanan sa timog ay nagpatuloy ng mahigit 1 taon, sa tanghali ay magdaraos ako ng isang piging, para bigyan kayo ni Commander Fairchild ng regalo. Mga kasamahan, nagsikap kayo. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang sasabihin, tumayo siya at yumuko ng malalim. Mabuhay ang Pavilion Master. Tumayo ng tuwid ang mga matatanda, at ibinalik ang kanilang mga pana. Natapos na ang pulong. Matapos ang bahagyang pagtango mula kay Amadeus Fairbanks, inayos niya ang kanyang damit at mabilis na nilisan ang gusaling istilong kanluranin. Parang hangin na dumarating at umaalis. Matagal nang sanay ang mga elder ng pavilion sa ganitong determinado at mahusay na estilo. Master Brandon, Master Cook, Elder Ridge, kayong tatlo ay maiwan na. Ang iba, tapos na ang pulong. Sa bilog na mesa, nang bumaba ang boses ng matanda na may puting buhok, agad na umalis sa kanilang mga upuan ang mga taong hindi nila kakilala. 4 na lang ang natitira sa malawak na bulwagan. Handa na ba ang lahat sa panig ni Commander Fairchild? Ang elder na may puting buhok na nagsasalita ay si Olivia Worm, ang Supreme Commander ng Wilson Pavilion War Council. Ang tungkulin ng konseho ng digmaan ay ang pag-coordinate ng mga panlabas na pakikipag-ugnayang militar ng Wilson Pavilion. Kabilang ang mga puwersang pandagat, panlupa, at panghimpapawid, lahat ay lalahok sa labanan sa ilalim ng pamamahala ng konseho ng digmaan. May natanggap akong balita, ang barko ni Commander Fairchild ay puno ng maraming assassin. At paparating na ang Marshal upang tulungan tayong patayin si Amadeus Fairbanks. Marahang hinawakan ni Ellis Ridge ang kanyang leeg, kontrolado na ang lahat. Talagang tinakat ako ng mga naunang sinabi ni Amadeus Fairbanks. Kumuha si Olivia Worm ng panyo sa kanyang dibdib at marahang pinunasan ang pawis sa kanyang noo, habang nakangiti, mabuti na lang at wala siyang hinala. Kung nagkaroon ng away, tiyak na magiging magulo ang sitwasyon. Ang Migration Island ang punong himpilan ng Wilson Pavilion, at marami ang tapat kay Amadeus Fairbanks. Kahit napiliin ni Olivia Worm at ng ilan sa kanyang paksayon na mag-alsa, maraming malalakas na tao sa isla ang nananatiling tapat kay Amadeus Fairbanks. Para makapaglansad ng kudeta, kailangan munang maghintay hanggang sa makalapag si Leopold Fairchild, ang Marshal, at ang iba pa sa Migration Island bago gumawa ng hakbang. Pero dahil patay na si Amadeus Fairbanks, sino ang magiging bagong Pavilion Master? Tiningnan ni Ellis Ridge si Olivia Worm nang may kaunting pagkadismaya, at sinabing, malabo ang Marshal, malinaw na sinusubukang umiwas sa responsibilidad. Ang pagbabago sa pamumuno sa Wilson Pavilion ang higit na nakikinabang kay Deep Cold. Ngunit sa ganitong kritikal na sandali, hindi man lang siya nang ahas na linawin ang kanyang posisyon. Tama, si Olivia Commander ang pinakamahusay na kandidato para sa Pavilion Master. Pero mukhang mas gusto ng Marshal si Leopold Fairchild. Pagdating sa mga ranggo sa loob ng pavilion, hindi ba't si Leopold Fairchild, kahit isang general ng hukbong dagat, ay dapat sumunod sa mga utos ni Olivia. Si Ethan Brandon, bilang pinuno ng Bright Hall at isang estudyante ni Olivia Worm, ay naglilingkod sa ilalim ni Olivia Worm simula nang sumali sa Wilson Pavilion. Ang maliwanag na bulwagan ay hindi nakikitungo sa mga panlabas na usapin, ngunit responsable para sa seguridad ng Migration Island.
Masasabing karamihan sa mga puwersang depensa ng isla ay nasa kamay ni Ethan Brandon. Kung tutuusin, si Leopold Fairchild ay hukbong dagat lamang. Upang mapatalsik si Amadeus Fairbanks, kailangan umasa sa puwersa ng isla. Dahil sinusuportahan ninyo akong lahat, may pagdududa pa ba sa resulta? Wala akong pakialam sa sasabihin ni Marshall o ni Leopold Fairchild. Kapag napatay na si Amadeus Fairbanks, lilipulin ko silang lahat. Naningkit ang mga mata ni Olivia Warm, ang kanyang mga salita ay puno ng balak na pumatay. Ang malaking tagumpay ay kadalasang may kaakibat na malaking kapalit. Para makaupo sa upuan ng Pavilion Master sa Wilson Pavilion, kailangan mong maging malupit. Walang awa, Master Cook, bakit hindi ka magsalita? Matapos bahagyang pakalmayan ang kanyang emosyon, tumingin si Olivia Warm kay Asher Cook. Gagawin ko ang anumang iutos sa akin ni Olivia Commander, tahimik at walang imak na sabi ni Asher Cook. Matandang kusinero, medyo natatakot ka ba dahil sa sobrang kaba? Hinampas ni Ethan Brandon ang balikat ni Asher Cook, sabay pabirong sinabi, normal lang yan, unang beses ko rin namang magrebelde. Hey, hindi nagsalita si Asher Cook, sa halip ay yumoko siya at patuloy na pinaglalaroan ang kanyang mga daliri. Sa totoo lang, kamakailan ko lang nakilala si Mr. Reed. Ang taong ito ay manugang ng The North Sea at palihim na nakipag-ugnayan sa akin, plano niyang tulungan akong palitan si Amadeus Fairbanks. Kumuha si Olivia Warm ng isang sulat mula sa kanyang dibdib at inihagis ito sa mesa, nais ng North Sea na itatag ang autoridad nito, na naglalayong puntiryahin ang Deep Cold, at sa gayon ay nais na bumuo ng isang alyansa sa aking Wilson Pavilion. Ibig sabihin yan, nang marinig ang mga salitang, manugang ng North Sea, biglang tumigil ang tumatalbog na mga binti ni Ethan Brandon. Siyempre, hindi ako makikipagtulungan kan-inuman. Pero sumagot na ako, hinihiling ko sa floater ng The North Sea at sa Deep Cold na magkaroon ng isang mapagpasyang laban ng pandagat. At tayo ang makikinabang sa mga mangingisda, inihagis ni Olivia Warm ang liham sa harap ng tatlo, kapag gumawa ng hakbang si Leopold Fairchild, kikilos tayo ayon sa plano. Pagkatapos niyang sabihin ito, tumayo siya at lumabas ng conference room nang may malalaking hakbang. Naiwan ang tatlo na tahimik. Tandaan mong sirain ito. Hindi ginalaw ni Ethan Brandon ang sulat bagkos ay tumayo ito at umalis din. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong ebidensya. Paalala rin ni Ellis Ridge bago umalis ng may mabigat na loob. Gupitin. Pagkaalis ng dalawa, pinunit ni Asher Cook ang sobra, at ginulo ito hanggang maging bola. Sinindihan niya ito, at ginawang basurahan ang mga abo. Kasabay nito, sa labas ng Migration Island, 50 milya ang layo. Mayroong hanay ng mga barkong pandigma. Sa pinakamalaking barkong pandigma, isang gininto ang bandila ng dragon ang iwinagayway. Ang simbolo ng hilagang dagat. Sa ibabaw ng kubyerta, nakatayo ang 3 tao. 2 lalaki at isang babae. Isang lalaki at isang babae ang nakasuot ng maskara. Medyo kapansin-pansin. Diwata ng gabi, ngayong papunta na tayo sa Wilson Pavilion, sa wakas ay magkikita na ulit tayo ni Mad Dragon, sabi ni Templeton Lena na nakasuot ng gininto ang maskara, na medyo nasa sabik, matagal-tagal na rin, nami-miss ko na talaga si Mad Dragon. Ganito rin ang nararamdaman ko, pagsang-ayon ni Vanessa Pine, na nakasuot din ng maskara. Nakatingin ang dalawa sa kabilang panig ng dagat, puno ng emosyon. Tandaan, ang kanyang pagkakakilanlan ngayon ay ang manugang ng North Sea, hari ng Timog, tagapagtanggol ng Salamangkero, namumunong bantay ng korte ng hari, ministro ng Kanan, at General Whittaker, ang commander ng hukbong dagat ng North Sea, si Jorvik Reed. Kung ang mga salitang Mad Dragon ay makarinig ng kahit sino, alam mo na ang mga kahihinatnan. Si Night Fairy, na nagbalat kayo bilang isang lalaki, ay nakasuot ng baluti ng hukbong dagat ng North Sea at may hawak na salamin. Walang pakialam ang ekspresyon niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1284 na itim na ulap sa ibabaw ng lungsod. Pagkasabi nito ni Night Fairy, inilabas ni Lena sa Templeton ang kanyang dila. Kagabi, matapos matanggap ang isang lihim na utos mula kay Mad Dragon, agad silang naglayag mula sa Gonzales City at nakipagkita sa floater ng North Sea sa dagat. Mula nang kumalat ang mensahe ng pagpatay kay Mad Dragon,
Pinangunahan ni na Templeton Lena at Vanessa Pine ang mga disipulo ng akademya sa ilalim ng lupa, namuhay ng nakatago mula sa liwanag ng araw. Hanggang ngayon, sa wakas ay natatanaw na nila muli ang liwanag. At maglingkod bilang mga deputy commander, kasunod ng mga kilos ni Mad Dragon. Diwata ng gabi, bakit hindi ka gumawa ng mga maskara para sa ating dalawa? Hinawakan ni Templeton Lena ang maskara sa kanyang mukha, at hindi komportableng nagsalita, ang maskarang ito, talagang hindi komportable. Nakakaabala, sagot ni Gabriel Abernathy, habang nakapatong ang mga kamay sa likod at patuloy na iniuugoy ang kanyang teleskopyo. Pero, napakarami mong ginawa para sa Hari ng Timog. Nang marinig niya ang tugon na ito, ipinahayag ni Templeton Lena ang kanyang kawalang kasiyahan, nakita kitang gumagawa ng mga maskara kahapon, at ang iyong pagkakagawa ay napakaganda. At kahit na binanggit ng Hari ng Timog na ayos lang ang maging magaspang, ang nakita kong ginawa mo ay ginawa ng may labis na pag-iingat. Bakit pagdating sa amin mga kapatid, kahit ang mukha ng isang karaniwang tao na kayang gawin sa loob ng 3 minuto, ay nahihirapan ka? Hindi ko siya matatalo, walang pakialam na sabi ni Gabriel Abernathy, hindi ka kumbinsido, gusto mo ba akong kalabanan? Kung matatalo mo ako, gagawin kitang pinakamaganda at pinakamakisig na maskara sa mundo, paano? Hindi kita matatalo, sabi ni Templeton Lena na parang taunang tandang, nang hihina ang loob. Kahit gwapo ang maskara ni Jesse River, hindi niya talaga matatalo si Gabriel Abernathy. Ang sikat na Night Fairy na ito ay isang taong pumapatay ng hindi kumukurap. Umamin si Templeton Lena, at saka, mula ngayon, tawagin mo akong Deputy Commander. Kapag nagkamali ka ulit, itatapon kita sa dagat para pakainin ang mga isda, malamig na sabi ni Gabriel Abernathy. Ang mukha niya ngayon, parang sa isang gwapong lalaki. Kasama ang uniforme niya sa North Sea, mukhang napakasigla niya. Gaano na tayo kalayo mula sa isla ng migrasyon? Pagkatapos ng isang panahon ng katahimikan, muling nagsalita si Gabriel Abernathy. Kinuha niya ang teleskopyo, at sa gitna ng ambon ng dagat, bahagya niyang natano ang lupain. Ang Migration Island ay isang grupo ng malalaking pulo. Kahit na nakikita ang panlabas na maliit na isla, may distansya pa rin sa gitna ng isla. 30 milyang nautical, tumugon si Vanessa Pine. Para bawasan ang bilis ng flota, sumakay kayo ng maliit na bangka kasama ang inyong mga tauhan diretso sa isla ng migrasyon, ipahayag ang utos ng hari tungkol sa dagat hilaga. Ibinaba ni Gabriel Abernathy ang kanyang teleskopyo at lumingon kay Templeton, agad. Naiintindihan. Nag-aatubili si Lena na umalis sa kubyerta sa Templeton. Tanga. Habang pinagmamasdan ang kanyang likuran, marahang sumanghal si Gabriel Abernathy, lahat ng ito ay dahil sa pag-spoil sa inyong lahat ng banal na guro. Sa totoo lang, ayos lang, sabi ni Vanessa Pine mula sa gilid, si Mad Dragon ay palaging mabait sa kanyang mga nasasakupan. Kaya nga 4 na taon na ang nakalilipas, sinaksak siya sa likod. Malamig na sabi ni Gabriel Abernathy. Pagkalipas ng 5 minuto, isang maliit na bangka ang ibinaba mula sa barkong pandigma patungo sa dagat. Itinaas ang bandila na sumisimbolo sa awtoridad ng North Sea, at nagsimula itong paspusang maglakbay patungo sa pangunahing isla ng Migration Island. Lahat ng kamay, ayusin ang mga busal ng kanyan, ituro sa isla ng migrasyon, handang bambahin anumang oras. Nakatayo si Gabriel Abernathy sa kubyerta, nagbibigay ng mga utos sa mga opisyal ng North Sea sa likuran niya. Nandoon pa rin si Lena sa Templeton. Ipapapatay mo ba siya sa paggawa nito? Nag-alala si Vanessa Pine. Sino ang mag-iisip na simulan agad ang pambobomba pagkatapos na makaalis ang isa? Nasa isla pa rin ang banal na guro, talagang maglulunsad ako ng pambobomba. Ganti ni Gabriel Abernathy. Totoo iyan. Napagtanto ni Vanessa Pine na masyado siyang kinakabahan, medyo nahihiya. Oo, bago pa siya makapag-react, tiningnan ni Gabriel Abernathy ang kanyang relo at nagutos, bombahan ang isla ng migrasyon sa loob ng 5 minuto. Ikaw, bago pa man matapos magsalita si Vanessa Pine, isang matalas na kutsilyo ang itinutok na sa kanyang leeg. Sumunod, o mamatay. Malamig na nagsalita si Gabriel Abernathy, at pagkatapos ay binawi ang kanyang sandata, at naglaho sa kubyerta. Ayusin ang mga butas ng baril, maghanda para sa labanan.
Malakas na sumigaw ang mga opisyal ng North Sea. Dose-dose ng mga barkong pandigma, sa isang iglap, ang nagsimulang maging abala. Hindi. Natatarantang kinuha ni Vanessa Pine ang kanyang telepono, gustong ipaalala kay Templeton si Lena. Ngunit di nagtagal ay napagtanto niya na walang kahit anong signal sa malawak na dagat. Sus Mariosep, mariin niyang ipinadyak ang kanyang paa, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Kayong dalawa, baka mahilo ako sa dagat. Habang naglalayag ang Invincible papunta sa pangunahing daungan ng Migration Island, biglang namutla si Marshall at lumuhad sa lupa habang nagsusuka. Ang pinuno ng Deep Cold, ang hari sa lupa, para mapunta sa ganitong kalagayan. Magkatabing nakatayo sina Trace Carmichael at Leopold Fairchild, pabirong sinabi, tunay nga, hindi mo masasakop ang dagat. Bawat isa ay may kanya-kanyang kadalubhasaan. Nahirapang tumayo si Marshall, ngunit hindi maganda ang kanyang kutis. Mga Ginoo, magpapahinga muna ako sa bangka sandali, tutulong ako pagkatapos ng 10 minuto. Kinuha niya ang panyo na iniabot ng kanyang katulong, pinunasan ang kanyang bibig, at medyo nahihiyang sinabi, kahit na isa akong Grandmaster, hindi ko inaasahan na magiging ganito ako kawalang kahanga-hanga. Huwag kang mag-alala, ngumiti at tumango si Leopold Fairchild. Ang kanyang mga kamay ay nakasuot ng puting guwantes na nakasalansan sa harap niya. Nagkakaisa ang Wilson Pavilion, hintayin mo lang ang magandang balita ni Marshall. Pagkasabi niyan, tumalikod na siya at umalis kasama si Trace Carmichael. Pagkatapos umalis ng dalawa, ang dating maputlang Marshall ay biglang naglakad paakyat sa Invincible na parang walang problema. Handa na ba ang bangka? Mahina niyang tanong sa katulong sa tabi niya. Nandito na ang aking Deep Cold Fleet, handang tumulong anumang oras, sagot ng attendant, nang walang makitang tao sa paligid. Sakay na agad sa bangka at umalis sa lugar na ito. Pagkatapos magpatayan ang Wilson Pavilion, bombahin agad ang Migration Island. Nagsalita ang Marshal ng may bahid ng kalupitan, gusto kong gawing isang tiwangwang na isla ang lugar na ito. Pagkatapos ng 1 taon ng digmaan, nawalan ang Deep Cold ng mga sundalo at general. Hindi mabilang na mga elite sa organisasyon ang namatay sa katimugang linya ng depensa. Paano malilimutan ang isang matinding puot sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng isang pinuno? Samantala, sa isla ng migrasyon, pinangunahan ni Leopold Fairchild ang isang malaking puwersa ng hukbong dagat, naglalakad patungo sa gitna ng isla ng may matinding momentum. Ang karaniwang mahigpit na binabantayang isla ng migrasyon ngayon ay wala ng anumang depensa. Mukhang tinipon na ni Ethan Brandon ang lahat ng kanyang puwersa sa bulwagan ng konseho. Masayang nagsalita si Leopold Fairchild, na nakasuot ng Amerikanang pangmilitar at sombrerong pangdagat. Si Amadeus Fairbanks, na iniwan ng kanyang mga tagasunod, ay hindi makakatakas ngayon. Si Trace Carmichael, dala ang nakabunot na longsword, ay nakasunod na puno ng nakamamatay na aura. Maestro ng pavilion, may mali sa labas. Nakaupo si Amadeus Fairbanks sa loob ng pavilion main house habang nagbabasa ng mga dokumento nang biglang pumasok ang isang gwardya, halatang tensyonado. Binaliktad na ang lahat ng depensa. Talagang hindi ito makatwiran. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng control room, napansin ko si Commander Fairchild na pinangungunahan ang daan-daang sundalong pandagat, na kumpleto sa armas, papalapit sa pavilion main house. At nang walang anumang nakatagpo na pagtutol sa daan. Bigla, isinara ni Amadeus Fairbanks ang mga dokumento, biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Maghimagsik kayo laban sa kanila. Slam. Sampal. Hinugot niya ang mahalagang espada mula sa stand sa likuran niya at lumabas ng pavilion main house. Pavilion Master, kritikal ang sitwasyon, iminumungkahi kong umatras ka agad. Natatarantang sabi ng gwardya. Habang nagsasalita, biglang lumitaw sa kanyang palad ang isang kahon ng mga nakatagong armas. Habang itinataas niya ang baril para bumaril, isang linya ng malamig na liwanag ang sumilay. Kumatok, kasunod nito ay ang tunog ng isang bangkay na bumagsak sa lupa. Kasama mo lang, kumuha si Amadeus Fairbanks ng panyo sa kanyang dibdib, pinunasan ang dugo sa espada, at itinulak pabukas ang pintong salamin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1285, Pagsusuot ng puting damit. Sa labas ng pangunahing bahay ng pavilion.
Dapat ay 32 tao ang nakadestino rito. Pero ngayon, wala ni isang kaluluwa. Maging ang mga gate ay tuluyang bumukas ng malakas. Si Amadeus Fairbanks, hawak ang kanyang mahabang espada, ay nakatayo sa hagdan ng Pavilion Main House, malamig na nakatingin sa unahan. Pagtataksil. Hindi niya inaasahan na magkakatotoo ang kanyang mga sinabi. Masyadong hindi mapakali ang mga walang hiya na ito. Maya-maya, may mga yabag na papalapit. Si Olivia Worm, kasama ang mga matatanda ng konseho ng digmaan, kasama ang isang hukbo ng mga gwardya, ay pumasok sa Pavilion Main House sa pamamagitan ng bukas na mga pintuan. Maestro ng Pavilion, anong ginagawa mo dyan sa hawak mong espada? Si Ellis Ridge, na nakasuot ng balabal at nakakross ang mga braso, ay nagtanong ng may panunuyang, nagkatay ng baboy para imbitahan tayo sa hapunan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang malakas na tawanan ang umalangaw sa karamihan. Mr. Lake, magpakita ka naman ng kahit kaunting respeto kapag kausap mo si Mr. Fairbanks, singit ni Olivia Worm nang nakangiti. Tutal, siya na ang dati nating Pavilion Master sa loob ng ilang dekada, panatilihin natin ang kaunting paggalang. Tama ka na pinagsabihan mo ako, Pavilion Master Worm, magalang na tango ni Ellis Ridge, pagkatapos ay tumahimik. Mainit ba ang Pavilion Master? Nang marinig ang kanilang pag-uusap, itinuro ni Amadeus si Olivia Worm, hindi pa ako patay, at ikaw ay naging Pavilion Master na. Pasensya na, wala akong gustong umupo sa trono ng Pavilion Master, sagot ni Olivia Worm habang itinuturo ang mga tao sa likuran niya, pero mapilit ang mga kapatid dito, kaya wala akong ibang magawa. Nang matapos ang mga salita, ibinalot ni Ellis Ridge ang isang puting robe kay Olivia Worm. Sa Wilson Pavilion, ang puti ay sumisimbolo ng awtoridad. Kataas-taasan at walang kapantay. Kung paanong ang dilaw ay sumisimbolo sa kapangyarihang imperial. Suot ang puting damit, ang isa ay ang amo ng Wilson Pavilion. Pagpupugay sa Pavilion Master, halos 100 tao ang lumuhad sa paligid ni Olivia Worm. Tingnan mo, kagustuhan ito ng mga tao, sabi ni Olivia Worm, habang inilalahad ang kanyang mga kamay at itinutuwid ang kanyang puting damit. Amadeus Fairbanks, dapat mong pag-isipan kung bakit ka pinagtaksilan ng lahat ng magkapatid na ito. Isang grupo ng mga walang hiya. Itinaas ni Amadeus Fairbanks ang kanyang mahabang espada, tinitigan si Olivia Worm, natuto ka pa bang magrebelde mula sa iba? Hindi naman, walang pakialam na sagot ni Olivia Worm, gusto ko lang hilingin sa Pavilion Master na bumaba na sa pwesto. Sa iilang taong ito lang. Gawin mong simple, tawagin mo lahat ng susuway sa akin, at sabay-sabay ko kayong aasikasuhin, mga asong dagat. Nang harapin ang isang kudeta at pagtataksil, si Amadeus Fairbanks ay hindi nataranto o natakot. Sa halip, tiningnan niya ang mga traidor sa harap niya ng may mahinahong pagsuway. Hindi na kailangan. Bahagyang kumunot ang noo ni Olivia Worm, pagkatapos ay agad nang umiti, sa totoo lang, may ilan pa ring nananatiling tapat sa iyo. Pero ang mga lalaking iyon ay nakatali sa kampo, hindi kayang lumabas para iligtas ka. Mabuti. Tumanggo si Amadeus Fairbanks at malakas na nagtanong, sino ang mauuna? Ako. Nang may marinig na boses, lahat ay napalingon sa kanilang likuran. Nakita nila si Leopold Fairchild na humakbang pasulong, pinangungunahan ang isang grupo na may balak na pumatay. Leopold Fairchild, sabik na masaksihan ang mga kasanayan ng Pavilion Master. Pagdating sa harap ng mga gate ng Pavilion Main House, hinubad ni Leopold Fairchild ang kanyang malinis na guwantes at mabilis na hinugot ang kanyang mahabang espada. Mabuti naman. Ang 5-star general ng Wilson Pavilion, si Deputy Pavilion Master, ay sumali na rin sa rebelyon. Nang makita si Leopold Fairchild, ang ekspresyon ni Amadeus Fairbanks ay tuluyang naging malungkot, hindi inaasahan, tunay na hindi inaasahan. Napahigpit ang hawak niya sa espada, habang nakausli ang mga ugat sa galit. Halika, whoosh, oy, sus Mariosep, tumalon si Amadeus Fairbanks sa ere. Ang kanyang mahabang espada ay matalim na tumama pababa. Kumalabog. Gumanti si Leopold Fairchild ng isang pasulong na ulos, at bumangga sa suntok ni Amadeus Fairbanks. Lumipad ang mga kislap, ang malakas na impact ay nagtulak sa dalawang lalaki na umatras. Para bang nabingi ang mga sundalong nasa tarangkahan, dahil sa matinding sakit.
Ang husay sa paggamit ng espada ng Pavilion Master ay katulad pa rin ng dati. Si Leopold Fairchild, habang iwinawagayway ang kanyang mahabang espada, ay tumawa ng malakas, mapang-ipang at mayabang. Dahil nga sa katigasan ng ulo mo kaya tayo napunta sa sitwasyon ngayon. Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at marahas na sumugod. Kumalabog. Nagbanggaan ang espada. Mariing lumalaban sa isa't isa. Hindi mo ako matatalo. Malamig na ngiting sabi ni Amadeus Fairbanks, kung hindi, hindi ikaw ang magiging Deputy Pavilion Master. Hindi pa natin alam yan. Halatang nahihirapan si Leopold Fairchild. Pero sa kanyang mga mata, isang matinding labanan ang mag-aalab. Para makaupo sa upuan ng Pavilion Master, kailangan niyang hampasin at tapusin si Amadeus Fairbanks bago pa magawa ni Olivia Worm. Sa tulong ng martial at ng hukbong dagat, ligtas siyang nakaupo sa posisyon ng Pavilion Master. Kumawala ka, Sus Mariosep, biglang sumugod si Amadeus Fairbanks at sumipa sa ere. Putok, napaatras ng ilang hakbang si Leopold Fairchild at sa wakas ay napanatili ang kanyang katatagan sa pamamagitan ng paghahagis ng kanyang mahabang espada sa lupa. Medyo marumi na ang puting navy uniform niya. Commander Fairchild, iwanan mo na lang kami. Kumaway si Olivia Worm, at sumugod ang mga elder ng Wilson Pavilion sa likuran niya. Sige na, mabangis na hinubad ni Amadeus Fairbanks ang kanyang roba at sumugod sa karamihan na may hawak na kutsilyo sa isang kamay. Mag-splurt, sa isang hiwa lang. Ang binata sa unahan ay nahati sa dalawa. Sina Olivia Worm at ang iba pa ay tuluyan ng kinubkob ang Amadeus Fairbanks. Nahihigitan sa bilang. Matapos mapatay ang humigit kumulang 1 dosina, sa wakas ay naitulak pabalik sa isang sulok si Amadeus Fairbanks. Nilagyan mo ba ako ng lason? Umatras siya sa sulok, bahagyang nakasimangot, ang mahabang espada ay nakatanim sa lupa, halos hindi makatayo ng maayos. Malinaw na nararamdaman ni Amadeus Fairbanks ang unti-unting paghina ng kanyang lakas. Hindi ito normal, kaunting lason lang. Itinuro ni Ellis Ridge ang braso ni Amadeus Fairbanks, ang maliit at di nakikitang sugat, na maaaring hindi napansin ng Pavilion Master. Sa gitna ng kaguluhan, bahagya niyang hiniwa ang braso ni Amadeus Fairbanks gamit ang isang may lason na punyal. Ang lason na ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kakayahan sa pakikipaglaban ng isang tao sa maikling panahon. Amadeus Fairbanks, alam naming lahat na kasing matapang ka ng tigre. Kung lumaban lang sana tayo ng tapat, natatakot akong mamamatay na ang karamihan dito sa espada mo. Pang-iinis na sabi ni Olivia Worm, pasensya na, pero kinailangan naming gumamit ng ilang kasuklam-suklam na panlilinlang. Makapangyarihan si Amadeus Fairbanks at ang kanyang husay sa pag-espada ay lubos na nangingibabaw. Parehong mga dalubhasa sina Olivia Worm at Leopold Fairchild, ngunit kumpara kay Amadeus Fairbanks, hindi sila magkapantay ng antas. Bastos, huminga ng malalim si Amadeus Fairbanks at nagpumilit na tumayo. Para sa rebelyong ito, nag-aalangan kami, sinubukan ang lahat ng posibleng paraan. Ipinagmalaki ni Olivia Worm na parang nagyayabang, habang naglalakad palapit kay Amadeus Fairbanks, kung hindi kami naging maingat, hindi sana naging ganoon kadaling mapabagsak ka. Ganoon ba? Bahagyang humajejek si Amadeus Fairbanks, at biglang sumulpat ang kanyang mahabang espada. Mag-splurt. Nakaramdam ng panganib si Olivia Worm kaya mabilis siyang umiwas. Pero may hiwa pa rin siya sa tiyan, malayang umaagos ang dugo. Kumalabog. Matapos ibigay ang suntok, tuluyan ng naubusan ng lakas si Amadeus Fairbanks. Tumalsik ang mahabang espada sa lupa, at siya ay bumagsak, napaupo sa lupa. Dakpin ninyo siya. Napahawak si Olivia Worm sa kanyang tiyan sa sakit, ang kanyang puting damit ay namamagana sa pula ng dugo. Hindi na kailangan. Biglang nagsalita si Ellis Ridge. Anong ibig mong sabihin? Lumingon ang maputlang mukha ni Olivia Worm kay Ellis Ridge, sabay galit na sumigaw, tumawag ka ng doktor. Mabilis, tumpak, at walang awa ang suntok na iyon, kung hindi matitigil ang pagdurugo, maaari siyang mabigla at mamatay. Sabi ko, hindi na kailangan. Mag-splurt. Diretso sa puso ni Olivia Worm ang saksak ni Ellis Ridge gamit ang kutsilyo. Ikaw. Nang inig si Olivia Worm, nanlalaki ang mga mata, at puno ng hindi makapaniwala.
Sabi ni Ministro Davenport kapag namatay ka, ako ang magiging Pavilion Master, kitang-kita sa mukha ni Ellis Ridge ang isang napakatusong ngiti. Haha, agresibo siyang sumulong at malakas na sumigaw, patayin ang lahat ng hukbong dagat. Klang, 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 binunot ng mga gwardya ng Wilson Pavilion ang kanilang mahahabang espada. Kabilang si Commander Fairchild, walang kahit isang miyembro ng hukbong dagat ang maliligtas. Walang pakialam na tiningnan ni Ethan Brandon si Leopold Fairchild, pasensya na, nakipagkasundo na kami sa the North Sea, at tungkol naman sa Marshall, wala kaming tiwala sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1286, Pamamagitan. Master Brandon, ano po ang ibig sabihin nito? Instinktong umatras si Leopold Fairchild, habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang espada. Ayon sa kasunduang ginawa natin, dapat mo akong suportahan bilang Pavilion Master. Galit niyang itinuro si Ethan Brandon, at ngayon, nang ahas ka ng tumanggi. Kalahating buwan na ang nakalilipas, matapos matanggap ang imbitasyon mula sa Marshall, nagtipon ang ilang mahahalagang miyembro ng Wilson Pavilion upang talakayin ang pagpapatalsik kay Amadeus Fairbanks. Sa pulong na iyon, iminungkahi ng Marshall na italaga si General Leopold Fairchild ng hukbong dagat bilang Pavilion Master, na responsable para sa muling pagtatayo ng Wilson Pavilion. Si Olivia Worm, ang nangungunang puwersa sa loob ng pavilion, ay walang itinuturong anumang pagtutol noong panahong iyon. Pero ngayon, dahil nasa panganib si Amadeus Fairbanks, pinatay ba ni Ellis Ridge si Olivia Worm para pumalit dito? Leopold Fairchild, nang ahas kang ipagkanulo ang Pavilion Master at pamunuan ang mga sundalo sa paghihimagsik. Ayon sa mga patakaran ng Wilson Pavilion, dapat kang tadteren hanggang mamatay gamit ang mga kutsilyong walang tigil. Marahang humajijek si Ethan Brandon, ang kaliwang kamay ay nakapatong sa hawakan ng kanyang espada, ang pagtataksil ay may kapalit. Pagtataksilan ang Pavilion Master, hindi ba't nagtaksil ka rin? Tanong ni Leopold Fairchild habang nagngangalit ang mga ngipin. Pasensya na, ako na ngayon ang Pavilion Master, sabi ni Ellis Ridge ng bahagya na nakangiti. Sugod na, pagkarinig pa lang ng boses ni Ethan Brandon, halos 100 gwardya ng Wilson Pavilion ang sumugod at nakipagsagupa sa hukbong dagat. Bilang Pavilion Lord ng Migration Island, halos kontrolado niya ang lahat ng puwersang pandepensa sa isla. Ang mga matatag na sumusuporta kay Amadeus Fairbanks ay isinailalim na niya sa house arrest. Ang iba ay sarili niyang mga kaitiwala. Ang hukbong dagat ay napakahusay sa pakikidigmang pandagat, ngunit nang nasa lupa na, ang kanilang bisa sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa sa mga gwardya. Ang mga gwardya sa Migration Island ay pawang mga piling tao, partikular na pinahahalagahan ni Amadeus Fairbanks ang seguridad ng isla, kaya naman lahat ng mga gwardya ay maingat na pinili. Sa loob lamang ng 3 minuto, halos tuluyang nalipol ang mga puwersang pandagat. Tanging si Trace Carmichael, na puno ng dugo, ang natira sa tabi ni Leopold Fairchild. Ethan Brandon, sinira mo ang tiwala at tinalikuran mo ang katwiran. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng Marshall? Galit na nagmura si Leopold Fairchild, hawak ang patuloy na pagdurugo ng braso. Kahit mamatay ako, hindi mo pa rin magiging pagkakataon ang umupo bilang Pavilion Master. Ganoon ba? Tumingin si Ethan Brandon kay Leopold Fairchild nang may ngiting nakangising may bahid ng paghamak, bahala na ako kung uupo ako o hindi. Pero ikaw, ngayon, ay walang dod ang mamamatay. Teka, kasabay ng pagbunot niya ng kutsilyo ay ang paghahanda sa pagkilos. Isang grupo ng mga tao, na malinaw na naiiba sa Wilson Pavilion, ang mabilis na tumakbo papunta sa harap ng Pavilion Main House. General ng malalim na sipon, Anthony. Inilagay ng bagong dating ang kanyang kanang kamay sa kanyang kaliwang balikat, bahagyang yumoko. Anthony, maingat na tanong ni Ethan Brandon, deep cold. Tunay nga, sa utos ng Marshall, naparito kami upang kunin si Amadeus Fairbanks. At saka, si General Leopold Fairchild ang papalit sa posisyon ng Pavilion Master, mayabang na sabi ni Anthony. Haha, nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Leopold Fairchild, sabay turo sa ilong ni Ethan Brandon, narinig mo ba iyon? Lumuhad ka at yumoko ngayon, at maaaring maligtas ng general na ito ang buhay ng aso mo. Mabuti na lang at dumating si Deep Cold sa tamang oras,
Kung kahit kalahating minuto lang ang lumipas, malamang patay na ako. Habang iniisip ang pagtataksil ni Ethan Brandon, ang pagtataksil sa kanila sa isang mahalagang sandali, mas lalong tumindi ang kanyang galit. Sumasobra na ang deep cold. Naiinis na sabi ni Ethan Brandon, ito ay isang panloob na bagay ni Wilson Pavilion, na siyang magiging Pavilion Master ay hindi isang bagay na kayang diktahan ng marshal mo. Magkapareho ang ranggo ng Deep Cold at Wilson Pavilion, pero ngayon ay mayroon na silang lakas ng loob na magtalaga ng bagong Pavilion Master. Biro lang iyon. Medyo sobra na para hindi seryosohin ang Wilson Pavilion. Bukod pa rito, nakipag-alyansa na tayo sa hari ng North Sea. Halika, paalisan ninyo ang mga tauhan ng marshal sa isla. Marangyang kumaway si Ethan Brandon, at agad silang pinalibutan ng mga gwardya. Tandaan, ito ang Migration Island, hindi ang himpilan ng Deep Cold mo. Pagkatapos, buong tagumpay na tiningnan ni Ethan Brandon si Leopold Fairchild, Commander, medyo sakam ka. Hindi pa ba sapat para sa iyo ang pagiging isang 5-star general? Ikaw, ang mukha ni Leopold Fairchild ay kasing pangit ng tubig. Kung ang mga tauhan ni Deep Cold ay Naple Ayes, walang dad ang mamamatay siya ngayon. Pasensya na. Habang nakaharap sa pagkubkob, kalmadong tumingin si Anthony kay Ethan Brandon, nakarating na ang aking Deep Cold Fleet sa labas ng Migration Island. Kung hindi mo isusuko si Amadeus Fairbanks at hahayaan si Commander Fairchild na maging bagong Pavilion Master. Pagkasabi nito, itinulak niya palayo ang gwardya ng Wilson Pavilion na nakaharang sa kanyang daan, at malamig na nagpatuloy, ang aking Deep Cold Artillery ay gagawing guho ang buong Migration Island. Ikaw, itinuro ni Ethan Brandon si Anthony, at biglang nagbago ang mukha, ang lakas ng loob mo. Nangako na ng katapatan ang hukbong dagat ni Commander Fairchild sa Deep Cold. Sabihin mo sa akin, mayroon pa bang puwersa ang Wilson Pavilion na makakapidyo sa artillery ni Deep Cold? Nakatayo si Anthony na nakakuyom ang mga kamay sa likuran, marahang nagsasalita, boom. Pagkatapos magsalita, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Ang hukbong dagat ko. Nagulat din si Leopold Fairchild. Pasensya na. Lumingon si Anthony kay Leopold Fairchild, para ipakita ang sinseridad ni Commander Fairchild, na kontrol na ng marshal ang hukbong dagat. Pero makakaasa kayo, ikaw lang ang may kakayahang maging Pavilion Master. Niloloko mo ba ako? Pinaikit ni Leopold Fairchild ang kanyang mga mata, seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang sarili niyang puwersang pandagat, tuluyang sinakop ng hindi niya namamalayan. Ang pagkawala ng hukbong dagat ay nangangahulugan na nawalan ng mga landas para sa mga pamamasyal ang Wilson Pavilion. Para sa punong himpilan na matatagpuan sa karagatan, ito ay lubhang nakamamatay. Nangangahulugan ito na, sa loob ng ilang panahon, hindi nila lubos na makakalaban si Deep Cold. Pero ngayong umabot na sa ganito ang mga bagay-bagay. Siguraduhin mo muna ang posisyon ng Pavilion Master. Napakalayo ng abot ni Deep Cold. Naikuyom ng nagpapakilalang Pavilion Lord na si Ellis Ridge ang kanyang mga kamao, nag-atubili sandali, pagkatapos ay nagsalita, sa ilalim ng parehong mga kondisyon, sumasang-ayon ako sa lahat ng iyong mga tuntunin. Makukuha ba nito ang suporta ni Deep Cold? Siyempre naman. Ang mga salita ni Anthony ay parang isang balde ng malamig na tubig, na bumabasa kay Leopold Fairchild. Magaling. Bilang Panginoon ng Pavilion na kumakatawan sa Wilson Pavilion, ireregalo ko ang hukbong dagat sa Deep Cold, na nagpapakita ng aming katapatan. Nakapagdesisyon na si Ellis Ridge. Hindi kalakihan ang Migration Island. Kung talagang binomba ito, walang mabubuhay. Puh. Bago pa man makagalaw si Ellis Ridge, si Trace Carmichael, na nakatayo sa tabi ni Leopold Fairchild, ay sinaksak ang likod ni Leopold Fairchild gamit ang isang espada. Pavilion Lord Carmichael, binabati kita sa Pavilion Lord Ridge. Kumabog. Hinugot ni Trace Carmichael ang longsword at lumuhad sa isang tuhod. Sa tabi niya, namatay si Leopold Fairchild nang hindi inaasahan na may sasaktan siya mula sa likuran. Lalo na hindi ang isang kapatid na kasama niya sa paglalakbay sakay ng bangka. Haha, masayang masaya si Ellis Ridge. Pavilion Lord Carmichael, dahil naiintindihan mo ang kabutihan ng lahat, itinuturing pa rin kitang kapatid. Buong pagmamalaking kumaway siya, habang itinuturo si Amadeus Fairbanks na nakaupo sa lupa,
kunin mo ang lalaking ito, ihatid mo siya sa Marshall. Pagkatapos ng mga salita, ilang deep cold assassins ang lumapit, sinunggaban si Amadeus Fairbanks, at naghanda ng umalis. Teka, nang tignan at kinumpirma ni Anthony na si Amadeus Fairbanks nga iyon, handa nang umalis. Dalawa pang tao ang lumapit sa harap ng Pavilion Main House. Sino ang pupunta doon? Nang makita ang dalawang estranghero, maingat na nagtanong si Ellis Ridge, sabihin ninyo ang inyong mga pangalan. Pabilio ni Wilson, sa utos ni Deep Cold. Ang bagong dating ay si Templeton Lena. May inilabas siyang parang isang maharlikang utos mula sa kanyang dibdib, iniladlad ito, at tumikim. Sa utos ng prinsipe ng North Sea Consort, hari ng Timog, tagapagtanggol na salamangkero, commander ng mga Imperial Guard, ministro ng Kanan at General Whittaker, at commander ng hukbong dagat ng Korte Imperial ng North Sea, si Jorvik Reed ay naparito upang mamagitan sa alitan ng Deep Cold at Wilson Pavilion. Ngayon, ang sumusunod na utos ay inilabas, mula sa pagbasa ng atas ng pamamagitang ito, walang partido ang maaaring makisali sa anumang alitan. Ang lahat ng puwersa ng Deep Cold ay dapat agad na umalis sa isla, at ang lahat ng miyembro ng Wilson Pavilion ay dapat bumalik sa kanilang mga pwesto, at itigil ang lahat ng aksyon. At ang Panginoon ng Pavilion na si Amadeus Fairbanks ay mapapasailalim sa ating proteksyon. Bigla, isinara ni Templeton Lena ang atas ng pamamagitan at ibinato ito kay Anthony. Bakit nakikialam ang North Sea sa mga gawain ni Deep Cold? Malungkot na tanong ni Anthony, medyo hindi nasisiyahan, ang layunin ng Marshal ay alisin si Amadeus Fairbanks. Hindi mo ba ako naintindihan? Malamig na sinabi ni Templeton Lena, utos ito, hindi kahilingan. Umalis ka na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1287 Asher Cook. Ikaw. Naikuyom ni Anthony ang kanyang kamao, habang malakas na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Total, siya ang chief ng Deep Cold, pangalawa lamang sa Marshal sa organisasyon. At ngayon, pinapahiya siya ng isang hindi kilalang tao. Ang kamahalan ay, hindi lang siya, nakaramdam din ng inis sa Wilson Pavilion. May kasunduan tayo sa Marshal ng North Sea na kapag bumaba na si Amadeus Fairbanks sa pwesto, ako ang susunod na Pavilion Master. Humarap si Ellis Ridge kay Templeton, Lena, at nakasimangot na sinabi, bakit mo tinatraidor ang kasunduan natin ngayon? Si Templeton Lena, habang ang mga kamay ay nakakuyong sa kanyang likuran, ay ngumiti at sinabing, naaalala ko na may isang pangungusap sa liham na ipinadala ng Marshal kay Mr. Ridge. Aling pangungusap? Nakaramdam si Ellis Ridge ng masamang kutob. Nagpadala ang Marshal ng 3 liham. Itinaas ni Templeton Lena ang 3 daliri at sinabing, pareho lang ang laman ng 3 liham. Bukod sa ipinadala kay Olivia Worm, ang bawat isa sa 2 pang liham ay naglalaman ng karagdagang pangungusap. Kung ang taong nasa harap mo ay mamatay, ikaw ang maaaring pumalit sa kanya. Nang masabi ang mga salitang ito, biglang nagbago ang atmosfera. Ang susunod na sandali, mahabang espada na tumagos sa dibdib. Kuya Ridge, pasensya na. Gusto ng lahat ng upuan na ito para sa Pavilion Master. Si Ethan Brandon, na palaging sumusuporta kay Ellis Ridge, ay isinaksak ang kanyang espada kay Ellis Ridge pagkatapos magsalita ni Lena sa Templeton. Ikaw, lumingon si Ellis Ridge, at umaagos ang napakaraming dugo mula sa kanyang bibig. Taksilan. Namula ang kanyang mukha, inipon niya ang kanyang huling lakas, itinaas ang kanyang kanang kamay, at nanginginig na itinuro si Ethan Brandon, madarama mo rin ang parehong kapalaran. Pagkatapos sabihin ito, napaatras si Ellis Ridge ng ilang hakbang at bumagsak sa lupa. Patay. 3 letra lang. Sabi ni Ethan Brandon na bahagyang natawa, ako ang 3 panauhan. Sinusundan ng mga sasamba ang mga sikada, walang kamalay-malay sa Oriole sa likuran. Ellis Ridge, akala mo ba talaga na ako, si Ethan Brandon, ay kusang loob na magiging alipin mo? Sa Migration Island, sino ba ang ayaw maging amo? Muling tumahimik ang kapaligiran. Amadeus Fairbanks, determinado si Deep Cold na manalo. Nagpupumigla si Anthony sa sarili, ngunit nagpa siya pa ring pilitin siyang sakupin ang mga tao. Pasensya na sa aking pagiging prangka. Sa labas ng Migration Island, naroon ang mga hukbong dagat ng Deep Cold at Wilson Pavilion.
Sa isla, daan-daan tayo. Ngayon, kahit sino ka pa, hindi maliligtas ang Amadeus Fairbanks. Lumingon siya, ikinumpas ang kamay, at sinabing, dalhin mo siya palayo. Paano mo nagawang suwayan ang utos ng hari ng hilagang dagat? Napakalalim ng boses ni Templeton Lena, binabalaan kita sa huling pagkakataon. Sa likuran niya, hawak ng mga sundalo ng North Sea ang mga kamera, at kinukunan ang lahat ng nangyari. Kailangan kong tumanggi. Bahagyang sumangot si Anthony, at naglakad patungo kay Amadeus Fairbanks. Ano ba to? Ano ba to? Kara-rating lang ng Marshal mula sa North Sea, at naiulat na nagkaroon ng masayang pakikipag-usap sa hari ng North Sea. Ang relasyon sa pagitan ng dalawa, dapat sana ay maganda. Ngunit sumingit ang North Sea nang nasa panganib si Amadeus Fairbanks. Sunog. Kinuha ni Templeton si Lena ang isang satellite phone at mahinang sinabi. Natanggap. Mula sa kabilang dulo, narinig ang nagyayelong boses ni Gabriel Abernathy. Anong sabi mo? Tumigil si Anthony sa paglalakad, tumingin kay Templeton. Lena. Manood ka lang. Parang nakakatakot. Kumuha si Lena ng earplugs sa bulsa ni Templeton, ipinasok ang mga ito sa kanyang mga tainga, at tumigil sa pagsasalita. Bam! Tunog. Ilang sandali pa, isang nakabibinging pagsabog ang biglang sumiklab. Sinundan ng sunod-sunod na alon ng malalakas na tunog. Niyanig ang buong isla ng migrasyon. Anong nangyayari? Biglang nagbago ang mukha ni Ethan Brandon. Maaari ba itong pagsabog ng bulkan? Isang bulkan sa ilalim ng dagat. Kung hindi, bakit biglang makakaranas ng lindol ang Migration Island, na mapayapa sa loob ng maraming siglo? Nakakabingi ang sunod-sunod na pagsabog. Maraming tao ang hirap na tinakpan ang kanilang mga tainga, nahihirapang tumayo sa nanginginig na lupa. Di nagtagal pagkatapos nito, ilang lalaking hubad ang dibdib ang tumakbo palapit na walang kaayusan. Saka lang din tumigil ang mga pagsabog. Saan nanggaling ang mga taong ito? Binunot ni Anthony ang pistola sa kanyang baywang, itinutok ito sa kanila, tigil. Putok. Pagkatapos magsalita, nagpaputok siya ng baril sa lupa. Marshal. Ilang mababangis, ang nakatayong hindi gumagalaw sa kanilang kinatatayuan, gulat na gulat. Anong sinisigaw mo? Kinagat ni Anthony ang kanyang mga tainga, iniisip kung mali ba ang narinig niya. Masakit na masakit, Marshal, ako ang iyong kinatawan. Hinaplos ng mabangis ang kanyang mukha, nabasag ang kanyang boses, hindi mo ba ako nakikilala? German Shepherd. Yumuko si Anthony para tingnang mabuti, hindi maitago ang kanyang pagkagulat, bakit hindi ka nanatili sa barko? Anong ginagawa mo rito? At mukhang may sugat ka rin. Nang mas malapitan niyang tingnan, napagtanto niyang hindi pala mga mababanggas na tao ang mga ito. Lahat silang tatlo ay miyembro ng Deep Cold Navy, ang tagapagsalita ay kanyang kinatawan pa nga. Pero yung mga damit na iyon, ngayon lang, hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga kanyan, umuulan na parang bagyo, diretso sa ating flota. Kalahating minuto lang, nawala na ang lahat, mahigit 20 barkong pandigma natin, nawala na lahat. Kumatok, lumuhad ang deputy ng Deep Cold Navy sa harap ni Anthony, nabasag ang boses, ako lang at ang dalawang magkapatid na ito ang lumabas para manigarilyo, at sa kabutihang palad ay nakaligtas sa sakuna. Ang iba, lahat ay namatay sa dagat. Ano? Kumabog. Napaatras si Anthony ng ilang hakbang, natigilan. Nasabi ko na iyan dati, ang kapalaran ng mga suwail ay kamatayan lamang. Nakatitig si Templeton kay Anthony, malamig na idineklara, dahil sa iyong tahasang pagsuway sa kalooban ng The North Sea, nagpa siya ang The North Sea na lipulin ang Deep Cold, at tuluyang burahin ang pangalan nito. Hindi, namumula ang mga mata ni Anthony. Siya mismo ang nagtayo ng Deep Cold Navy. Umasa siyang sa pamamagitan ng pagsasama sa Wilson Pavilion Navy, mas lalo nitong mapapaangat ang kanyang katayuan sa loob ng Deep Cold. Pero ngayon, wala siyang dala, isang Navy Marshal, na walang kahit isang barko. Anong klaseng Marshal siya? Puputulan kita. Itinapon ni Anthony ang kanyang pistola, hinugot ang kanyang command saber mula sa kanyang sinturon, at galit na sumugod kay Templeton. Putok. Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Si Wilson Pavilion Master Asher Cook, na nanatiling tahimik sa buong oras, ang siyang nagpasimula.
Sumabog ang bala, tumagos sa likod ng ulo ni Anthony, at naglaho sa itaas ng Migration Island. Asher, ikaw. Nagulat si Ethan Brandon. Naalala ang sulat na natanggap niya. Maingat niyang tiningnan si Asher Cook. Hindi mo naman ako balak patayin at palitan, di ba? Ang mga taong walang pakundangang sumasaksak sa likod ng iba ay palaging nag-aalala na baka sila rin ang masaksak sa likod. Sabi niya lang 3 letra lang. Mabuti na lang at ako ang walang letra. Bilang pinakamababang ranggo sa 4 na taong pagpupulong, natural lang na hindi nakuha ni Asher Cook ang atensyon ni Ethan Brandon. Sa pag-aalis kina Elias Ridge at Olivia Worm, si Ethan Brandon ang magkakaroon ng kataas-taasang kapangyarihan. Mabuti iyan. Kahit sinabi ito ni Ethan Brandon, hindi pa rin niya mapigil ang mag-alala. Mga lalaki, tagteren ninyo lahat ng mga malalanding kontrabida na ito. Sumigaw siya, at nagdagsaan palabas ang mga bantay ng isla, pinatay ang lahat ng mga nasasakupan na dinala ni Anthony. Sinamantala ang kaguluhan, si Ethan Brandon, hawak ang kanyang longsword, ay mabilis na naglakad patungo kay Amadeus Fairbanks. Kailangan niyang patayin ang dating Pavilion Master. Kung hindi, sa sandaling makialam ang North Sea, tiyak na ang sarili niyang kamatayan. Amadeus Fairbanks, pasensya na po sa nangyari. Isinugod ni Ethan Brandon ang kanyang espada. Ngunit huminto ang espada, 1 sentimetro lamang mula sa dibdib ni Amadeus Fairbanks. Asher Cook, anong ibig mong sabihin? Tumangala si Ethan Brandon at nakita si Asher Cook sa kanyang harapan. Simula pa kaninang umaga, pakiramdam niya ay may mali kay Asher Cook. Ngayon, mas kakaiba pa. Hinawakan ni Asher Cook ang talon ng espada sa pagitan ng 2 daliri, pinigilan si Ethan Brandon sa pagpatay kay Amadeus Fairbanks. May nakalimutan akong sabihin sa iyo. Ang karaniwang tahimik na si Asher Cook ay umayos ng upo, humakbang paarap. Kumalabog. Habang humahakbang siya, pinutol niya ang dulo ng espada at marahas na sinaksak ito sa dibdib ni Ethan Brandon. Matagal nang patay ang tunay na Asher Cook, at ako, sa totoo lang, ang The North Sea Prince Consort. Matapos ibulong ito sa tainga ni Ethan Brandon, si Asher Cook, ay nagpakita ng isang nakakakilabot na ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1288, Paghingi ng Tulong. May iba't ibang hula si Ethan Brandon. Alam niyang mahiyain si Asher Cook at hindi nangangahas na manggulo. Lalo na yung tipong maaaring ikasira ng ulo niya. Pero hindi niya inaasahan. Patay na talaga si Asher Cook. Gayunpaman, huli na ang lahat para malaman niya. Bumagsak sa lupa si Ethan Brandon at nanginag, at sa wakas ay nalagutan ng hininga. Natigilan ang lahat ng naroon. Kasama si Amadeus Fairbanks, walang nakakaalam kung ano ang sitwasyon sa sandaling ito. Ang napagkasunduang pagtataksil ay nauwi sa isang masaker sa kanilang hanay, na tanging si Asher Cook na lamang ang natira, ang hindi gaanong napapansin. Tunay ngang matalino ang Pavilion Master. Si Julius Reed, na nagpapanggap na si Asher Cook, ay lumingon at tumingin kay Amadeus Fairbanks. Ilang araw na ang nakalipas, naramdaman ng Pavilion Master na hindi mapakali ang mga traidor na ito, kaya inutusan niya akong tahimik na pasukin sila at samantalahin ang pagkakataon. Ngayon, nakita na ninyong lahat ang kanilang tunay na mga mukha. At lahat ng ito, kasama na ang pinsala ng Pavilion Master, ay pawang pag-arte lamang. Malamig na sinabi ni Julius Reed, na ang kanang paa ay nasa isang bangkay, sa pagkakataong ito, patatawarin at kalilimutan na ng Pavilion Master, ngunit kung may susunod pa, magiging mabigat ang parusa. Pagkatapos magsalita, lumapit siya at tinulungan si Amadeus Fairbanks, na bumagsak. Ang kanang kamay niya ay kunwaring casual na dumadaan, tahimik na inilalabas ang antidote. Asher Cook, ikaw, walang masabi si Amadeus Fairbanks. Ngunit unti-unting bumabawi ang kanyang lakas. Kailan niya nga ba naayos ang pagkukubli ni Asher Cook? At si Asher Cook, na laging mahiyain at takot, ay talagang nangahas na patayin si Ethan Brandon. Hindi ba siya natatakot na maghayganti ang mga tauhan ni Ethan Brandon? Amadeus, tatalunan ko si Deep Cold para sa iyo. Gayunpaman, ang Amadeus, na ito mula sa Julius Reed ay muntik nang mabalog ang mga binti ni Amadeus Fairbanks, na halos magpaluhod sa kanya. Banal, tumahimik ka, tumikim si Julius Reed at sinabing, huwag mong kalimutang magpasalamat.
Nagtinginan ang natitirang mga tao sa isa't isa at ibinaba ang kanilang mga sandata, habang nakaluhod sa lupa. Patay na lahat ang mga pinuno. Anong mga bagyo ang maaaring idulot ng isang grupo ng mga mababang uri ng tulisan? At tila si Amadeus Fairbanks. Ganap na bang gumaling? Habang iniisip ang mga salita ni Asher Cook, nanlamig ang kanilang mga likod. Alam na nila ito noon pa. Maingat na pinlano ni na Olivia Worm at iba pa ang rebelyong ito. Maraming tao ang hindi nakatanggap ng mga order hanggang ng umagang iyon. Linisin ninyo itong kalat, pababagsakin ko si Deep Cold. Bulong ni Julius Reed at pagkatapos ay mabilis na umalis ng isla. Dali-daling sumunod si Lena sa Templeton. Palayain agad ang mga nabihag na kasama. Ang mga lumahok sa rebelyon ay dapat lumapit at umamin, ako, ang Pavilion Master, ay makikitungo ng may kaluwagan. Si Amadeus Fairbanks, habang pinagmamasdan ang likod ni Julius Reed, ay natagpo ang medyo namamaga ang kanyang mga mata. Hindi niya matandaan kung ilang taon na ang nakalipas mula nang may tumawag sa kanya ng Amadeus. Malakas ang hangin sa isla. Hinubad ni Julius Reed ang maskara ni Asher Cook, labis ang kanyang ginhawa. Hindi niya piniling ipaalam kay Amadeus Fairbanks ng maaga. Ang paggawa nito sa ganitong paraan ay nagkaroon ng bentahan na magising ang Pavilion Master ng Wilson Pavilion upang maging maingat sa mga nakapaligid sa kanya. Dagdag pa rito, tinakat nito ang mga nasasakupan ni Amadeus Fairbanks. Pagpapatibay ng kapangyarihan, pag-aalis ng mga traidor. Pinakamahalaga, ang pagkuha ng ebidensya ng pakikipagsabuatan ng Deep Cold laban sa North Sea. Makatwiran ang kanyang mga ginawa. Habang nakatingin sa maskara ni Asher Cook na nasa kanyang mga kamay, hindi napigilan ni Julius Reed na magsabi, tunay ngang kamangha-mangha ang gabi. Minsan kapag tumitingin ako sa salamin, nagdududa pa nga ako kung ganoon nga ba talaga ang hitsura ko. Perpekto, mula sa boses hanggang sa itsura. Parang totoong tao lang. Matapos nilang matuklasan na sangkot si Asher Cook sa rebelyon, pinili nila siya, ang may pinakamaliit na tapang ngunit puno ng tuso, bilang huwaran. Sinamantala ang pakikipagtagpo ni Asher Cook sa kanyang kasintahan sa tabing dagat, dinakip siya ni Gabriel Abernathy at ng kanyang mga tauhan. Magtanong, pakinggan ang kanyang boses, hawakan ang kanyang mukha, pagkatapos ay patahimikin siya. Sayang lang, hindi sila gagawa para sa atin. Hinawakan ni Templeton si Lena sa maskara sa kanyang mukha, puno ng pagkadismaya. May bahid din ng bahagyang asim ang kanyang mga salita. Siguro, masyadong abala lang si Night Fairy. Kailangan mong intindihin. Hindi ba't ang gwapo ng maskara? Palagi ko itong suot sa Seven Clouds Academy, sabi ni Julius Reed, inaalo siya. Ang maskarang ito ay talagang medyo pangit. Ang kalidad ay marahil mas maganda lang ng kaunti kaysa sa mga $3 na paninda sa kalye. Sandali lang. Biglang tumigil si Julius Reed sa paglalakad, lumapit kay Templeton, kay Lena, at dahan-daang kinalabot ang kanyang maskara. May nakadikit pang ang puting papel. Nakasulat doon ang Igalo. Malamang libreng regalo kapag may binili. Anong problema? Medyo kinakabahan pa rin si Templeton. Wala lang yan, kaunting alikabok lang. Tinanggal ni Julius Reed ang sticker at inirolyo ito para maging maliit na bola na kasinlaki ng langgam, pagkatapos ay tahimik na itinaboy palayo. Naipadala na ba ang video? Tanong niya. Nangailangan ang North Sea ng mapagkakatiwalaang ebidensya ng Deep Cold na humahamon sa kanila na gawin ang kanilang hakbang. Sa katotohanan, ito ay ang parehong pambubuli, na nagpapatahimik lamang sa ilang mga kritiko. Dapat ay matagal ng nalipol ang Deep Cold. Nakatakda na ang kapalaran nito nang magpadala ito ng mga tao sa Gonzales City upang guluhin siya ilang taon na ang nakalilipas. Susunod, ang mga sektang iyon. Hindi na nalalayo ang araw ng pagpupulong ng 10,000 Mountain Alliance. Sa panahong iyon, ang dagat hilaga ay magiging isang matalas na espada, na puputulan ang mga nagtaksil sa kanya. At pati na rin si Pendleton. Dapat lipulin. Kumalat na ang video sa dark web, malamang alam na ng mga tao sa underworld, mahusay si Templeton Lena sa paghawak ng mga ganitong bagay. Total, ang Seven Clouds Academy ay isa ring organisasyon ng mga nasa ilalim ng lupa. Huwag kang magtagal, iikot ang barko, at tumungo sa punong himpilan ng Deep Cold. Kung mawawala ako ng masyadong matagal,
Tiyak na makukuha nito ang atensyon ni Devlin at ng iba pa. Huwag mong kalimutan, nariyan din si Eleanor Wood na palaging nagdudulot sa akin ng gulo. Sumakay si Julius Reed sa isang maliit na bangka, patungo sa plota ng North Sea. Kuwait, malalim na lamig, kastilyo ng hilagang hangganan. Nagnyebe rito buong taon. Umaabot pa nga sa -40 degrees ang temperatura. Bilasan mo, magpatawag ka ng pulong militar. Sa loob ng opisina ng general, biglang tumayo ang isang lalaking blonde, medyo nagiba ang itsura ng mukha. Ginto, anong nangyayari? Tanong ng isang kasama. Ang ginto, na karaniwang binubuo, ay biglang nabalisa, na lubhang hindi pangkaraniwan. Nagdeklara ng digmaan ang North Sea laban sa aking Deep Cold. Ang unang tropa ay papunta rito. Itinuro ni Gold pababa, sa labanan sa Wilson Pavilion. Ang aking Deep Cold Navy ay tuluyang nawasak, ang buhay o kamatayan ng Marshal ay hindi pa tiyak. Ano? Napaawang ang bibig ng iba sa gulat. Maaasahan ba ang impormasyong ito? Medyo natagalan bago may nagtanong. Kumalat na ang buong dark web. Hinablot ni Gold ang buhok niya. Medyo galit na sinasabi, Diyos ko, sana ligtas ang Marshal. Pagkatapos magsalita, itinulak niya ang pinto ng silid. Agad na bumuhos ang malalakas na hangin na may halong lumilipad na nyebe. Pagkaalis niya, mabilis na nag-login ang iba sa dark web at pinanood ang kumakalat na video. Pagkatapos, namutla ang kanilang mga mukha. Paano nangyari ito? Dapat sana'y winasak na ang Wilson Pavilion, paano ito makakaganti sa isang desperadong sitwasyon? May nagtanong, naguguluhan. Ang Marshal ay ginawang nakatatanda ng Wilson Pavilion at isinama ang hukbong dagat upang tumulong. Ito ay dapat sana ay isang planong hindi malilimutan. Pero, nabigo pa rin ba ito? Punta na tayo sa Maiteng. Sabi ng isang tao, sabay suot agad ng leather coat at lumabas ng silid. Kamakailan lamang ay umunlad ang North Sea, at kung talagang sinaktan nila ito, haharap sa mahihirap na panahon ang Deep Cold. Samantala, 100 milya sa labas ng Migration Island. Ang Mariscal, sa kaawa-awang kalagayan, ay nagmamaneho ng isang maliit na bangka, na lumulutang sa dagat. Kung hindi dahil sa mga taon ng kanyang pagiging laging nakabantay at maagang umaalis sa armada upang manatili sa malapit. Malamang na namatay siya sa ilalim ng putok ng baril. Kailangan, kitang pagbayaran. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag, Mr. Devlin, kailangan ko ang tulong mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1289, si Buddha at ang Tao. Ang Budismo at Taoismo ay walang katapusang nagtatalo, at hanggang sa araw na ito, hindi pa rin matukoy kung sino ang nakahihigit. Kung gayon ngayon, titigil na ba tayo sa isang maliit na bahagi? Ang mga dekada ng pagtatalo ay hindi kailanman nagpasya sa isang nagwagi. Kanlurang dagat, templo ng mga Diyos at mga Buddha. Isang lalaking may puting buhok ang nakatayo sa gitna ng malaking bulwagan, nakaharap sa isang lalaking may itim na buhok, habang nakangiti. Unti-unting humiwalay ang kanilang magkahawak na mga kamay. Bakit hindi ko makita ang iyong Golden Boy at Jade Girl? Tanong ng lalaking may itim na buhok ng nakangiti, ang mga kamay ay nakakuyong sa kanyang likuran. Sa tuwing bibisita ako sa West Sea, sila ang responsable sa pagtanggap. Ngunit ngayon, hindi ko sila nakasalubong. Demonyo, pinahihirapan mo ako. Hinawakan ng Diyos ng kanlurang dagat at Buddha ang kanyang dibdib, bamantong hininga dahil sa kawalan ng magawa. Lipas na ang nakaraan, ngunit iginigiit mo pa ring buksan muli ang aking mga sugat, at patuloy na bubuuan ang mga ito. Ang Golden Boy at Jade Girl ang kanyang pinakapaboritong mga disipulo. Habang magkasama araw at gabi, halos ibinuhos na ng Diyos ng kanlurang dagat at ni Buddha ang kanyang kaalaman sa kanila, at tinatrato sila na parang sarili niyang mga anak. Pero ngayon, nagbago na ang mga bagay-bagay, hindi na pareho ang mga tao. Nako, bihira lang may makagalit sa iyo, Diyos at Buddha. Hindi ba't lagi mong sinasabi na huwag kang magalak sa mga ari-arian, ni magdalamhati sa personal na kalungkutan? Patay na sila, kakapunta lang sa kanlurang dalisay na lupain, mabuti na lang. Nakangiting wika ng lalaking may itim na buhok. Kanluraning dalisay na lupain. Umiling ang Diyos ng kanlurang dagat at si Buddha, naniniwala ka ba? Ayoko, umiling din ang lalaking may itim na buhok.
Sa malawak na templo ng mga Diyos at mga Buddha, dalawa lamang ang nag-uusap. Demonyo, alam mo ba ang tungkol sa korte ng imperyo ng Hilagang Dagat? Ang Diyos ng kanlurang dagat at si Buddha ay lumingon at lumabas. Nakaupo sa trono ng lotus. May narinig ako. Ang lalaking may itim na buhok ay nakaupo nang nakakross ang mga paa. Tumatango, nabalitaan kong ang North Sea Imperial Court ay determinado na ibalik ang bansa nito, dahil sa mabilis na pag-angat ng momentum nito. Pagkasabi nito, tumingin siya sa Diyos ng kanlurang dagat at kay Buddha ng may kakaibang titig. Diyos at Buddha, bakit bigla kayong interesado sa mga makamundong bagay? Kung may iba pa rito, siguradong manganginig sila sa takot. Dahil sa mundong ito, napakakaunti ang nangangahas na makipag-usap sa Diyos ng kanlurang dagat at kay Buddha sa ganitong paraan. Katumbas ito ng paghahanap ng kamatayan. Ngunit nang marinig ang mga salita ng lalaking may itim na buhok, hindi nagalit ang Diyos ng kanlurang dagat at si Buddha. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bulwagan. Napatay ang gininto ang batang lalaki at ang batang babaeng Jade sa Shadow Gate, ngunit nang matapos ko ang aking pag-iisa, patay na ang mamamatay tao. Bahagya siyang yumuko, at nagsalita, may isang taong nang ahas na hawakan ang isang kaaway ng Diyos ng kanlurang dagat at Buddha, hindi ba dapat ko siyang patayin? Tama lang na gawin iyon. Tumango ang lalaking may itim na buhok na nakaupo sa lupa. Ikaw, ang Diyos ng kanlurang dagat at Buddha, ay hindi nangangatwiran, dahil ikaw mismo ang dahilan. Sa iyong disposisyon, tiyak na ipapadala mo ang iyong mga tagasunod upang patayin ang naghiganti sa iyo. Hindi ba't tama ang hula ko? Demonyo ng silangang dagat, tumawa ng malakas ang Diyos ng kanlurang dagat at si Buddha, sabay turo sa lalaking nakaupo sa lupa, pero ang hindi mo nahulaan ay ang aking arhat ng pagpatay, ang aking isinugo, ay napatay din. Sa mukha niya, walang bakas ng lungkot o galit. Tanging kagalakan na lamang ang natitira. Si Arhat ng homicide. Nakilala ko na siya, medyo may kakayahan. Nagulat din ang demonyo sa East Sea. Pinatay ng North Sea. Nakasuot siya ng itim at puting damit, na may simbolo ng Tai Chi sa kanyang likod. Ang buong kilos niya ay tila medyo mahiwaga, ngunit hindi maipaliwanag na kakaiba. Tunay nga, biglang tumayo ang Diyos ng kanlurang dagat at Buddha mula sa trono ng lotus, nakahawak ang mga kamay sa kanyang likuran, at unti-unting naglakad patungo sa pasukan ng malaking bulwagan, sinasabing ang North Sea ay kumuha ng isang bagong manugang na unang pumatay sa baliw na dragon na nagpanginag sa ilalim ng lupa, at pagkatapos ay itinapon ang aking arhat ng pagpatay. Kawili-wili. Ang demonyo sa silangang dagat ay nakaupo nang nakakross ang mga paa, bahagyang nakapikit ang mga mata. Plano mo bang personal na maghiganti? Isang ordinaryong mortal, kikilos ba ako ng personal? Iwi na siwas ng Diyos ng kanlurang dagat at ni Buddha ang kanyang mga manggas, at sa kanyang palad ay lumitaw si Longsword, magpatuloy ka. Wala nang away. Dahan-daang tumayo ang demonyo sa silangang dagat, hawak ang isang pamalo na may buntot ng kabayo. Gusto kong magbagong loob, walang oras para makisali sa iyong pagtatalo tungkol sa Budismo at Taoismo. Hindi. Ang sabi ko lalaban tayo, kung gayon dapat tayong lumaban. Bahagyang nanginig ang kamay ng Diyos at Buddha na may mahabang espada sa kanlurang dagat, at sumigaw ng isang mapanglo na sigaw. Mga kalokohang Diyos at Buddha, mas nakikita-kita bilang hari ng impyerno. Bahagyang kumunat ang noo ng demonyo sa East Sea, nagsimulang manginig ang kanyang mga tainga. Isang lalaki at isang babae, narito para bisitahin ka. Sabi niya sabay tawa ng mahina, tatabi ako. Oy, Sus Mariosep. Hindi pa siya nakapagsalita, nawala na ang demonyo ng silangang dagat. Magulat, nawala siya ilang segundo lang ang nakalipas. Ang susunod na sandali, sa labas ng bulwagan ng banal na Buddha. Isang monghe ang tumakbo palapit at malakas na nagsabi, Banal na Buddha, may naghahanap ng makakausap sa labas. Isang lalaki at isang babae. Hawak ng West Sea Divine Buddha ang Longsword, habang nakapikit. Banal na Buddha, nauuna ka sa iyong pananaw. Napuno ng paghanga ang mga mata ng monghe. Ilabas mo sila. Nagsalita ang kanlurang dagat na banal na Buddha, pagkatapos ay humarap at umupo muli sa trono ng lotus. Maraming araw na ang nakalipas mula nang, ang husay ng mangkukulam ay lalong naging kahanga-hanga. Sinaksak niya si Longsword sa lupa, habang kinakausap ang sarili.
Hindi magtatagal. Sa pangunguna ng isang monghe, isang lalaki at isang babae ang pumasok mula sa labas. Pulse ng Bid, Devlin. Bid Pulse, Lola Zaihua ng Thunder Peak Hall. Binibigyan namin ng aming pagpupugay ang banal na Buddha. Lumuhad sina Devlin at Lola Zaihua sa isang tuhod, nakayuko ang kanilang mga ulo habang tinatawag sila. Tumayo ka. Pinaikit ng kanlurang dagat na Divine Buddha ang kanyang mga mata, tumingin sa lalaki at babae sa ibaba, ano ang nagdala sa iyo sa aking kanlurang dagat? Banal na Buddha. Tumayo si Devlin at nagsimulang magsalita, naroon kami noong araw na pinatay ang Arhat ng homicide. Sige, bigla. Ang Divine Buddha Hall ay napuno ng isang nakamamatay na aura. Nanginig si Lola Zaihua, at dali-daling binigyan si Devlin ng babala. Ngunit parang hindi ito nakita ni Devlin, at nagpatuloy siya sa pagsasalita, kilalang-kilala na ang kanlurang dagat ay makapangyarihan, naisip ko na tiyak na maghihiganti ang banal na Buddha. May sama ka ba ng loob sa North Sea? Tanong ng banal na Buddha ng kanlurang dagat. Oo nga. Habang sinasabi ni Devlin ang mga salitang ito, si Lola Zaihua ay sumigaw sa takot. Gusto mo ba akong gamitin bilang payon? Biglang itinaas ng West Sea Divine Buddha ang longsword, at marahang inikat ito. Oy, Sus Mariosep, si Devlin, na nakatayo sa gitna ng malaking bulwagan, ay tila hinihila ng isang malakas na puwersa, at agad na lumitaw sa harap ng West Sea Divine Buddha. Ang dulo ng espada ay wala pang 1 sentimetro mula sa kanyang lalamunan. Ha! Huminga ng malalim si Devlin, pinakalma ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Walang kapantay ang kapangyarihan ng banal na Buddha, hindi ka pananggahasan ni Devlin na gamitin. Nagkataon lang na alam ko ang kinaroroonan ng consort ng North Sea, at naparito ako upang humingi ng tulong sa banal na Buddha. Pagkatapos sabihin ito, natatakpan na ng pawis ang mukha ni Devlin. Pulse ng Bid. Gumalaw ang daliri ng West Sea Divine Buddha, at naglaho sa ere si Longsword. Narinig ko na ang alamat ng 7 Veins. Sumandal siya sa trono ng Lotus, at ang nasa lahat ng dako na nakamamatay na aura sa Divine Buddha Hall ay agad na naglaho. Ako, ang kanlurang dagat na banal na Buddha, ay hindi kailanman nag-aalala na magamit. Ang malalakas, ay may sarili silang mga prinsipyo. Ang aking mga kilos ay hindi dapat pakialaman ni Newman. Walang kapantay ang kapangyarihan ng banal na Buddha, tunay na nangunguna sa lahat ng tao. Gumalaw ang lalamunan ni Devlin, at lalong gamaan ang pakiramdam. Magsalita ka, nakikinig ako. Sinuportahan ng kanlurang dagat na banal na Buddha ang kanyang ulo gamit ang isang kamay, walang pakialam na nagsalita. Ang organisasyon ng Underworld na Deep Cold, na pinamumunuan ng boss, ay sumalakay sa North Sea at ngayon ay nahaharap sa ganap na pagkawasak. Sa pagkakaalam ko, ang punong commander sa likod ng operasyong ito ay ang kasama ng North Sea, sabi ni Devlin. Napakabuti. Tumango ang kanlurang dagat na banal na Buddha, habang nakangiti, sa tingin mo ba ay papatayin kita? Pumunta rito si Devlin nang walang anumang balak na bumalik ng buhay, mahinahong sabi ni Devlin. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, pinagpawisan ng malamig si Granny Zaihua. Ito ba ay paghahanap ng kamatayan? Determinado ka ng mamatay, pero ayaw kitang patayin. Tumayo ang banal na Buddha ng kanlurang dagat, malamig ang boses, Arhat itaas ang langit, samahan ang dalawang ito, at ibalik ang ulo ng asawa ng hilagang dagat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1290, Pagsakay sa mga alon. Walang katapusang dagat ang umaabot lampas sa abot tanaw. Mabagal na naglalayag ang flota ng North Sea. Sa kubyerta, naghanda si Julius Reed ng mesa para sa isang piging ng alak, na nakaupo sa tapat ni Gabriel Abernathy. Humahanggos ang hangin sa dagat. May halong medyo malansa na amoy. Noong una, medyo hindi komportable ang lahat dito. Pero pagkatapos ng sapat na karanasan, nasanay na rin sila. Bakit bigla mo akong niyaya na uminom? Nakakross ang mga paa ni Julius Reed sa carpet, nakatingin kay Gabriel Abernathy, na nakadamit lalaki. Kakaiba ito. Bigla na lang, may imbitasyon na uminom. Kapag may abnormal na bagay, siguradong may demonyong naglalaro. Kailangan ko ba ng dahilan para yayain kang uminom? Diretsyong tumitig si Gabriel Abernathy sa mga mata ni Julius Reed at tumugon, nang hanapin mo ako para gawin ang maskara, hindi ka nagsasalita ng ganyan.
Sa totoo lang, kabilang ka sa 10,000 Mountain Alliance, tama lang na gumawa ka ng mga bagay para sa akin. Walang pakialam na nagsalita si Julius Reed. Mapang-asar na tugon ni Gabriel Abernathy, pagkatapos ay biglang ngumiti, kung gayon, bilang miyembro ng Night Vane, na kabilang sa Pendleton, dapat ba kitang patayin ngayon, aking ginang? Maaari mong subukan. Mahinahong nagsalita si Julius Reed, bibigyan kita ng 1,000 pagkakataon. Sa loob ng mga iyan, hindi kita papatayin. Ikaw, mariin na naitikom ni Gabriel Abernathy ang kanyang mga labi, nakakaramdam ng hiya. Iniinsulto mo ako, may bahid ng hinanakit ang tono niya. Sinasabi ko lang ang totoo. Kinuha ni Julius Reed ang isang bote ng red wine, at nagsalin sa baso nito, hindi ba? Isa pa, si Kyler Reed ay taga Night Vane, pero kung taga Night Vane ka man o hindi, walang nakakaalam ng sigurado. Gusto mo bang malaman? Biglang tumawa si Gabriel Abernathy. Itinuro niya ang kanyang dibdib, nabalitaan kung ang marka ng isang vein holder ay karaniwang nakatato sa dibdib. O kung hindi, manatili ka sa usaping pinag-uusapan. Pinakaayaw ni Julius Reed ang pakikitungo sa mga babae, lagi niyang ginagawang bastos ang mga bagay-bagay. Akala ba talaga nila madali siyang apihin? Wala lang, gusto ko lang talagang makipag-inuman sa iyo. Walang ekspresyong kinuha ni Gabriel Abernathy ang kanyang baso ng alak at nag-toast, para sa matagumpay na pagsisimula ng Panginoon. Salamat. Ininom ni Julius Reed ang pulang alak, habang nakatingin sa dagat, medyo maangin sa labas, babalik na ba tayo kung wala ng iba? Sabi mo niyaya mo akong uminom, pero akin lang itong alak na ito, at dumating ka lang. Sa buong mundo, marahil ay wala nang mas nakakalungkot na dahilan para sa isang host. Isa pa, nakakalito ang lahat. Gusto kitang makausap tungkol sa aking Panginoon. Biglang naging medyo malungkot si Gabriel Abernathy. Ang kalungkutang ito ay dumating ng napakabigla kaya't pinaghihinalaan ni Julius Reed na maaaring ito ay pagkukunwari lamang. Si Kyler Reed. Hindi kailanman nagkusa si Julius Reed na magtanong tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Night Vane. Binigyan siya ni Gabriel Abernathy ng kakaibang impresyon. Nakakapagtaka na hindi siya nasiyahan na makipag-ugnayan sa kanya. Bukod dito, mula sa kanilang maikling panahon na magkasama, malinaw niyang naunawaan na si Gabriel Abernathy ay palaging iniingatan, brutal na ginagamit ni Kyler Reed. Kung hindi dahil kay Lily Jordan na isinapanganib ang kanyang buhay para dalhin siya, malamang nawala na si Gabriel Abernathy sa mundong ito. Ang pagtatanong ay maaaring pumukaw lamang ng masasakit na alaala. At maaaring wala itong maidulot na anumang kapaki-pakinabang. Ngayong si Gabriel Abernathy na ang nagbanggit nito, medyo interesado na si Julius Reed. Magsalita ka, tungkol saan yan? Itinaas niya ang bote, nagsalin pa ng alak, at naghintay sa susunod. Sinamantala ako ni Kyler Reed, tinangka pa nga niya akong patayin. Walang ekspresyon ang mukha ni Gabriel Abernathy, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang tono. Sabihin mo sa akin, kung pagtataksilan ko siya, maituturing ba itong panlilinlang sa aking Panginoon at pagsira sa aking lahi? Total, pinalaki at itinuro naman ako ni Kyler Reed sa lahat ng aking nalalaman. Dahil nagtatanong ka, ibig sabihin ay may sagot ka na. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang baso ng alak at nilagok ito kasama ng kay Gabriel Abernathy. Sige. Katahimikan. Pagkalipas ng 3 minuto, inangat ni Gabriel Abernathy ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Minsan mo akong tinanong kung bakit ko tinulungan si Ivan Reed at ang iba pa sa paggawa ng mga maskarang iyon. Ngumiti siya, ngunit may bahid ito ng sakit. Naaalala ko, ilang taon na ang nakalilipas, may isang taong dumating sa aming alyansa. Di nagtagal, pumanaw ang aking Panginoon. Sa panahong ito, nag-iisip ako, at habang iniisip ko ito, tila mas kakaiba ito. Kahit sa mga sinabi mo sa akin, narinig kong si Kyler Reed ay mula sa Night Vane. Kaya naghanap ako kung saan-saan, nagtanong sa ilang tao, at sa wakas ay nalaman ko ang tungkol kay Pendleton, tungkol sa 7 Vanes. Hulaan mo kung sino yung bumisita sa alyansa natin noon. Ang kanyang mga matang punong-puno ng luha ay nakatitig ng diretso kay Julius Reed. Hindi na ako manghuhula, umiling si Julius Reed, sayang lang ang enerhiya. Sige. Gaya ng inaasahan, ang soberano ay naiiba sa iba,
sinulyapan siya ni Gabriel Abernathy at marahang sinabi, Grace River. Ang iyong katulong, Grace River. Klang. Nalaglag sa lupa ang baso ng alak na hawak ni Julius Reed. Natapon ang alak kahit saan. Ilog Grace. Naningkit ang kanyang mga mata habang hindi sinasadyang nakakuyom ang kanyang mga kamay. Opo, ang inyong katulong, si Grace River. Mula sa maharlikang pamilya ng Mont, kabilang sa 4 na katulong ng soberano, ang isa sa pinakamarangal na dugo at pinakamakapangyarihang pinagmulan, si Grace River. Mahinahong nagsalita si Gabriel Abernathy, matapos personal na bisitahin ni Grace River ang aming alyansa. Hindi nagtagal, nagpanggap si Kyler Reed na namatay. Batay sa timeline, nahinuha ko na ilang sandali matapos magpanggap na namatay, lumitaw si Kyler Reed sa The North Sea, at naging Heartless Mage, ng Everton Davenport. Pagkatapos, walang awang naglunsad ang The North Sea ng isang digmaan na humantong sa pagbagsak ng isang kaharian. Imposible. Umiling si Julius Reed, siguro mali ang naalala mo. Ayon sa mga patakaran ng DeMarco Mount, hindi maaaring umalis ang mga katulong sa pangunahing bulwagan kahit kalahating hakbang lang. Kahit wala ako, ang 10,000 Mountain Alliance ay may napakaraming mata na nagmamasid, at napakaraming checkpoint na dapat inspeksyonin. Sinuri ko na ang mga talaan ng 10,000 Mountain Alliance mula noong taong iyon, panimula ni Gabriel Abernathy, huwag kang magulat. Magaling akong magbalat kayo, at ang pagkuha ng katalinuhan ay hindi naman ganoon kahirap para sa akin. Ang mga patakaran na sinasabi mo ay para lamang sa mga katulong, ngunit tila nakalimutan mo, soberano, na ang Grace River ay may ibang pagkakakilanlan, bilang ang prinsesa ng Mont. Mont, isang basalyong estado na kilala bilang the North Sea. Ayon sa aking nalaman, ang mga kabayong ginamit ng Wolf Cavalry ay pawang mula sa Mont. Bilang prinsesa ng Mont, may pagkakataon si Grace River na bisitahin ang kanyang pamilya minsan bawat 3 taon. At ang general na kasama niya ay si Ian Jordan. Pagkatapos niyang magsalita, tumahimik si Gabriel Abernathy. Palagi akong maingat sa anumang bagay na may kaugnayan kay Ian Jordan, nakangiting sabi ni Julius Reed, hindi ako kailanman maaaring ipagkanulo ni Ian Jordan. At tungkol naman kay Grace River, nakalimutan ko na talaga ang pagbisita ng pamilya kada 3 taon. Pero nagtataka pa rin ako, paano biglang nakatagpo ng napakaraming impormasyon ang isang batang babae na pinatalsik mula sa alyansa. Maliban na lang kung ikaw si Kyler Reed. Tinitigan ni Julius Reed ang mga mata ni Gabriel Abernathy at nakangiting nagtanong, pero hindi maglalakas loob si Kyler Reed na sumakay sa barko ko. Pagmamataas. Naupo si Gabriel Abernathy nang nakakross ang mga paa sa lupa, nakatingin kay Julius Reed, ang kay-abangan mo ang siyang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Magsalita ka. Dahan-daang tumayo si Julius Reed, hawak ang Great Cyclops Knight Longsword sa kanyang kamay. Isang malamig na kislap ang kumislap sa espada. Tumayo siya sa kubyerta, lumingon upang tingnan ang dagat, bibigyan kita ng 1 minuto. Pagkatapos magsalita, lumipad siya sa ere. Kumabog, kumabog, kumabog. Tumalon si Julius Reed sa mga alon, tumakbo ng daan-daang metro bago itinulak pababa ng malakas ang longsword. Boom! Ang kalmadong ibabaw ng karagatan. Ang mga alon ay umabot sa langit. Maging ang barkong pandigma ng North Sea ay naramdaman ang pagyanig. Nilaipad ng simoy ng dagat ang mga talsek, dahilan para patuloy na bumagsak ang mga patak sa barko. Maraming sundalo ng North Sea ang lumabas mula sa mga kubo, nakatitig sa unti-unting humuhupa na mga alon. Sa lubos na pagkabigla, at si Julius Reed ay nakatayo sa ibabaw ng tubig, na parang nakatayo siya sa lupa. Pagkalipas ng 5 segundo, isang submarino ang dahan-daang lumitaw sa ibabaw. Kumatok, tumalon si Julius Reed papunta sa submarino at marahas na itinulak pababa ang Great Cyclops Knight Longsword.